Sadyang mapaglaro ang tadhana. Sino mag-aakalang nang dahil sa pagpapanggap ni Elias bilang kargador ay makikilala niya si Vanna, ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Apo ni Juan Suarez si Elias. Mahisig, matipuno, at sobrang down-to-earth na binata. Ipinagmamalaki ni Juan ang kanyang apo. Bagamat ulila na ito sa kanyang mga magulang at lumaking may gintong kutsara sa bibig, ay hindi naman ito mapagmataas. Kung tutuusin, ay hindi na nito kailangang magtrabaho dahil kahit sa magiging kapuapuhan nito ay aabot ang kanilang yaman. Nang dahil sa ganitong estado ng buhay ni Elias, ay mas pinili nitong itago ang kanyang pagkatao sa lahat. Tanging pangalan lang niya ang alam ng kanyang mga empleyado. Apo, kailan ka ba mag-aasawa? Inip na ako magkaroon ng apo sa tuhod, alam mo ba yon? Daing ng matandang si Juan habang kausap si Elias sa kabilang linya. Lo, wala pa po sa isip ko ang ganyang mga bagay. Sa pagpapatakbo pangalan ng kumpanya ay nauubos ang oras ko. E paano pa ako magkakaroon ng panahon para humanap ng girlfriend? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ay, ganun ba? O siya, sige. Kung yun palang problema mo, ako na. Ako nang hahanap ng babae para sa'yo. Ani ng matanda at pinatayan ng telepono si Elias. Tumayo si Juan sa kanyang kinauupuan at uugod-ugod na naglalakad. Inutusan nito ang kanyang mayordomong si Berto na ikuha siya ng luma at sira-sirang damit, uling, lupa, sirang tsinelas at kahoy na tungkod. Sir, saan costume party po ba tayo pupunta? At sa lahat po talaga ng costume, bakit ganyan pang napili ninyo? Tanong ni Berto kay Juan. Aba, hindi costume party ang pupuntahan natin. Ako'y maghahanap ng mapapangasawa ni Elias. Tugon ng matanda habang mas dinudungisan ang kanyang muka. Ay, wag nang maraming tanong, bilisan mo na at malapit na magbukas ang mall. Ibabawa ako sa bukana ng mall ha, dun sa maraming tao. Kunwari, namamalimos ako roon. Nagbalat kayo bilang pulubi si Juan. Gusto niyang malaman kung sino sa mga nandoon ang may gininto ang puso. Wala itong pakialam kung ito'y mahirap, pulubi, o kung ano pang estado nito sa buhay. Ang nais niya lamang ay mahanapan ng kanyang pinakamamahal na apo ng mapapangasawa. Matapos maibaba si Juan sa bukana ng mall, ay binantayan na ito ni Berto mula sa malayo. Palimos po, maawa po kayo sa matandang nagugutom, palimos po. Paulit-ulit na usal ng matanda habang nakalahad ang kanyang mga kamay. Ilang oras nang nakalilipas, ngunit ni isa ay wala mo lang pumapansin sa matanda. Malapit na ring mawala ng pag-asa si Juan dahil tila pinandidirihan siya ng mga tao at nilalayuan. Mahabaging Panginoon, ganito na pala katigas ang puso ng mga tao ngayon. Samantalang noong araw kahit kaunti nagbibigay kami sa mga matandang nandilimos. Ay nako, mukhang wala sa lugar na itong mapipili ko bilang asawa ng aking apo. Malungkot nitong turan sa kanyang sarili. Uugod-ugod itong naglakad at muling namalimos. Hanggang sa isang grupo na ng mga lalaking pumalibot sa matanda. Hindi naman ito napansin ni Berto dahil abala ito sa pagbili ng isaw sa kalapit na tongkart. 50% off sale po kami! Sale po kami! Sigaw ng dalagang si Vanna. Si Vanna ay isa sa mga merchandiser sa mall at sa supermarket siya naka-assign. Bago pa lang ito sa trabaho. Palagi ito nakangiti kaya naman maaliwalas ang tingin sa kanya ng mga tao. Kapansin-pansin din ang kanyang maamong mukha. Balingkinita na katawan na animoy estudyante sa payat at sa tangkad. Ngunit kahit na ganoon ang kanyang itsura ay may malaki naman itong puso na sadyang kinatutuwa naman ang karamihan. Naks naman, Vanna, ang bilis mo namang maubos yung flyers mo samantalang ako wala pa sa kalahati. Daing ni Mela na kapwa niya merchandiser. Lumapit si Vanna at pasimpleng kinuha ang ilan sa flyers na hawak ng kaibigan. Kailangan kasi nilang maipamigay ang lahat ng flyers bago sila makapasok muli sa loob.
Yun ang utos sa kanila ni Madam Berna, ang kanilang head supervisor. Sa akin na to, doon naman ako mamimigay. Ikaw na dito. Nakangiting sabi naman ni Vanna. Tumango naman si Mela at laking pasasalamat dahil sa tulong ng dalaga. Habang namimigay at sumisigaw si Vanna sa may tapat ng mall, ay napansin naman nito ang isang matandang namamalimos. Nahabag ito sa itsura ng matanda dahil dinadaan-daanan lang siya ng mga tao. Papalapit na sana ang dalaga sa matanda, ngunit bigla itong nalapitan ng dalawang lalaki. Hoy matanda, anong ginagawa mo sa teritoryo namin? Hindi mo ba alam na mga bata lang namin ang pwedeng mamalimos dito? Sita ng isang lalaki at hinawakan ng matanda sa braso. Ah, ganun ba, iho? Pasensya na hindi ko alam. Natatakot na sabi naman ng matanda. Pre, huwag mo namang takutin yung matanda. Ang mabuti pa ay damputin na rin natin siya. Tingnan natin kung may pakinabang. Usal naman ng isa. Bumibilis na ang tibok ng puso ni Juan dahil sa kaba. Panay na ang sipat nito kay Berto, ngunit abala pa rin ito sa pagkain ng isaw. Nagkasundo na nga ang dalawang lalaki at dadamputin na dapat ang matanda ng isang lumilipad na sapatos ang tumama sa ulo ng isa sa mga lalaki. Anak ng... Lumingon ang lalaking tinamaan ng sapatos at nakita si Vanna. Susugurin sana nito si Vanna, ngunit may kasama itong gwardiya. Pre, pabayaan mo na, tara na. Ayan ang kasama nito at mabilis na iniwan ng matanda. Agad na nalapitan ni Vanna ang matanda. Lolo, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba nila kayo sinaktan? Sunod-sunod na tanong ni Vanna sa matanda. Salamat sa Diyos at dumating ka, iha. Akala ko'y tuluyan na nila akong kukunin. Takot na sabi ng matanda. Niyapos naman ni Vanna ang matanda. At saka para maibsan ang nararamdaman nitong takot. Nagulat naman ang matanda sa ginawa ni Vanna. Dahil kahit na madumi ang kanyang damit at puro uling pa ay nagawa pa rin siya nitong yakapin. Lolo, nandito na po ako. Huwag po kayo matakot. Wika ng dalaga kay Juan. Habang pinapakalma ni Vanna si Juan ay hinahanap naman ni Mela ang kaibigan. Oh, Vanna, anong nangyari? Tanong ni Male sa kaibigan. Si Lolo, muntik nang kunin ng mga siraulong lalaki kanina. Buti na lang narinig ko sila. Ay, mga tao nga naman oh. Ang lalaki ng katawan nila, ayaw nila magbanat ng buto. Inisasabi ni Vanna. Siya nga pala, Mela, tapos ka na bang mamigay? Tanong naman ni Vanna. Malapit na, bakit? Tumingin ito sa kanyang relo at nakitang malapit na ang kanilang lunch break. Pwede ba natin isabay muna si Lolo sa tanghalian? Doon na lang tayo sa karinderya kumain para mabilhan natin si Lolo ng pagkain. Yun ay kung okay lang sa'yo. Tanong ng dalaga. Pumayag naman kaagad si Mela sa nais ni Vanna. Manghang-manghang matanda sa kabaitan ng magkaibigan, lalo na kay Vanna. Tunay nga't may iilan pang busilak ang puso sa mundo. At maswerte ang matanda dahil nakita siya ni Vanna sa bingit ng kapahamakan. Tinupad ni Vanna ang kanyang sinabi sa matanda. Binili nila ito ng kanin at ulam. Bukod doon ay nag-ambaga ng magkaibigan upang bilhin ng matanda ng kaunting tinapay at pagkain. Lolo, pasensya na po kayo dito ha at ito lang po nakayanan namin. Ana ni Vanna habang inaabot ang plastik ng pangapagkain. Opo, Lo, pecha de peligro na po kasi. Pero sana po magustuhan niyo po yung binili namin. Sabi naman ni Mela. Umaapaw sa tuwa ang puso na matanda. Salamat mga iha. Sobra-sobra pa ang mga to. Maraming salamat. Wika ng matanda. Matapos silang magtanghalian ay bumalik na ang dalawa sa mall. At nang nakatayo na ang dalawa ay agad na lumapit si Berto sa matanda. Sir, ano po nangyari sa inyo kanina? Kinabahan po ako ng sobra na may nakita akong gwardyang lumapit sa inyo. Paulit-ulit na hinampas ng mahina ni Juan si Berto sa kanyang tungkod. Kung hindi ba naman dahil dyan sa katakawan mo, hindi dapat ako lalapitan ng mga hudlong na yon. Muntik na akong kidnapin. Ay nako, tara na nga sa sasakyan at nang makapagpahinga. Total, nakahanap naman ako ng babaeng magiging asawa ng apo kong si Ilyas. Wika ng matanda. Sir? Sino po? Tanong ni Berto. Siya. Sabay turo ng kanyang tungkod kay Vanna.
Kunin mo lahat ng impormasyong makukuha mo sa kanya. Kailangan ko ng lahat ng yon sa makalawa. Naintindihan mo? Yan ang parusa mo sa hindi pagbabantay sa akin ng maayos kanina. Sumbat pa ng matanda. Vanna, buti nakaabot tayo ba tapos ng break time ano? Kung hindi, lagot na naman tayo kay Ma'am Berna. Sabit ni Mela habang naglalagay ito ng kanilang gamit sa locker. Anong tayo? Baka ako lang. Ani ng dalaga. Ano ba kasing ginawa mo at ganun din sa'yo? Sa totoo lang, di ko rin alam eh. Ani ng dalaga. Hindi alam ni Vanna kung bakit mainit ang dugo ni Berna sa kanya. Unang-una, hindi naman sila magkakalala. Interview pa lang niya noon ay ramdam niya na ayaw sa kanya ni Berna. Unang araw pa lang niya noon sa trabaho ay puro mabibigat na gawain ang ibinibigay sa kanya ni Berna. Minsan nga ay hindi niya nagawain, pinapagawa pa rin sa kanya. Hindi lang talaga makaangal si Vanna dahil kailangan niya ng trabaho. Sabi niya na lang sa kanyang sarili na hanggat kaya niyang tiisin ang trato sa kanya ni Berna ay titiisin niya. Samantala, nagbaba naman ng mga frozen goods si Elias, kasama ng iba pang kargador sa mall. Boss, Belly, saan po mga to? Tanong ni Elias. Nanlaki ang mga mata ni Billy na makita kung sino ang kargador ng kanyang kaharap. Sir Shhh! Sabay sipa ni Elias sa sapatos ni Billy. Boss, saan po mga to? Ulit na tanong nito. Doon na lang. Tarantang sabi ni Billy. Tapos magakot ay kunwaring kinausap ni Billy isa-isa mga bagong kargador at huli nitong kinausap si Elias. Sir, bati ni Billy pagkasara ni Elias ang pinto. Sir, ano pong gusto niyo? Kape? Tubig? Alok nito. Ngumiti naman si Elias. Ganyan ka ba sa lahat ng empleyado mo? O sa akin lang dahil kilala mo ako? Napagkamot si Billy sa kanyang batok. Anak si Billy ng isa sa mga kasambahay ni na Elias. Bukod doon ay matalik silang magkaibigan. Pero sir, hindi birong pagiging kargador ha. Mamaya kung paano pa kayo sa daan, hindi kayo may makakilala sa inyo. Alam po ba ito ng lolo ninyo? Nag-aalalang tanong naman ni Billy. Hindi. Ako may gusto nito. At ginawa ko to para na rin makita ang takbo ng mall. Ngingiti-ngiti nitong sabi. Ipinagpatuloy ni Elias ang kanyang pagpapanggap. Kung minsan kapag maaga nilang natatapos ang kanilang mga gawain, ay tumutulong ito sa loob ng mall. Palagi itong napupunta sa may supermarket upang mag-restock ng estante. Vanna, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pati itong mga to, i-check mo palagi. Tingnan mo, wala na pala tayong stock nito, hindi mo pa rin alam. Puro na lang hindi mo alam. Gigil na sabi ni Berna kay Vanna. Nakakuyampos na ang kamuo ni Vanna. Namumula na rin ito at nangingilid ang mga luha. Hindi na nito na malayang pasulimpat na ang kanyang tingin sa kanyang bisor na basungit. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Bakit ganyan ka makatingin? Ano, sasagot ka? Baka gusto mong bigyan kita ng memo. Subordination. Ano? Hamon ni Berna. Sorry po ma'am, hindi na po mauulit. Sorry po. Ani ni Vanna habang nakayuko. Sige, umalis ka na. Bilisan mo lang. Ang bagal-bagal pang kumilos. Singal na sabi ni Berna. Pagkaalis ni Vanna ay siya namang lapit ni Nika, ang paboritong empleyado ni Berna. Ma'am Berna, sorry po. Ako po kasi huli naka-assign si area na yun. Hindi ko po napansin na out of stock na pala yung item. Malambing na sabi ni Nika. Ang kaninang galit na itsura ni Berna ay biglang nagbago. Hinawakan nito ang balikat ni Nika at malumanay na kinausap. It's okay. Alam ko naman yan, una pa lang. Kaya nga bigla akong nagpa-rotation at si Vanna ang inilagay ko sa pwesto mo. At least hindi ikaw ang papagalitan ko, di ba? Lahat ng to ay hindi naman sinasadyang marinig ni Elias dahil nasa kabilang estante lang ito. Buong araw lang inoobserbahan ni Elias ang kanyang mga trabaho nang dahil sa kanyang nasaksihan. Napapailing na lang ito dahil kitang-kita niya ang diskriminasyon ginagawa nila kay Vanna. Dumaan ang mga araw at patuloy pa rin na sinusubaybayan ni Elias si Vanna. Nakita nitong kahanga-hanga ang presensya nito sa ginagawa sa kanya. Daladala ni Elias ang isiping ito hanggang binagtas nila ni Billy ang daan pa uwi sa mansyon. Sir, mukhang malalim ang iniisip niyo ah.
Tanong ni Billy habang minamaneho ang sasakyan ni Elias. Medyo, hindi lumawala sa isip ko kung paano nila tratuhin yung isang empleyado. Maling-mali naman yung pagtanggap natin sa kanila. Usal pa ni Elias. Hay, tama na ang usapan sa trabaho, pauwi na tayo kaya iwan na natin ang isipan sa trabaho. Ani ni Elias. Opo sir, tama ka dyan. Ang isipin niyo naman ay kung sinong ihaharap niyo sa lolo niyo bilang girlfriend. Narinig ko po kasi nung nakaraan si Sir Juan, nagtatanong sa mga kasambahay kung may kilala daw silang dalaga na pwedeng ireto sa inyo. Sumbong pa ni Billy. Napahawak naman sa kanyang noo sa Elias. Ay, si lolo talaga. Alam mo, mas nai-stress ako pag iniisip ko yan. Nakarating na nga ang mag-amo sa mansyon. Pagpasok ng dalawa sa may pinto ay agad na sinalubong ni Juan ang kanyang apo. Uugod-ugod itong lumapit kay Elias at Billy. Magandang gabi po, Sir Juan. Bati ni Billy. Sabay paalam na pupuntahan niya muna ang kanyang ina. Natira na lang ang maglolo. May kakaibang ngiti ang namumutawi sa labi ni Juan. At nang masilayan ni Leon ni Elias, ay bigla naman itong kinabahan. Apo, Elias, tara. May pag-uusapan tayo. Mahalaga ito. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng pamilya natin. Nakangiting sabi ng matanda. Lo, dapat ba akong kabahan sa sasabihin niyo? Baka hindi ko alam, kasal na ako bukas ha? Nako, magtatago talaga ako. Sinasabi ko sa inyo. Biro pa ni Elias. Kahit na ang totoo, ay kinakabahan naman talaga ang binata. Ay nako apo, wala pa naman ako sa puntong gagawin ko yan. Pero pag naramdaman ko malapit nang magpantay ang mga paa ko, baka gawin ko yung sinasabi mo. Nakarating na nga ang dalawa sa may sofa. May inabot na folder si Juan sa kanyang apo. Lo, ano po to? Tanong ni Elias. Aboteng ang ngiti na matanda habang nakatingin sa kanyang apo. Apo, siya ang babaeng mapapangasawa mo. Ginawan ko siya ng profile at nagpa-background check na rin ako. Pati NBI pinasilip ko rin para makasigurong karapat dapat siya para sa'yo. Wika na matanda. Pero lolo, ay walang pero. Napatayo na ang matanda at hudyat na kahit ano pang sasabihin ni Elias sa oras na yon, ay hindi niya iyon papakinggan. Aralin mo mga gusto at ayaw ni Vanna. Kung kinakailangan magtrabaho ka sa mall, gawin mo. Sigurado naman akong si Billy ang nakakakilala sa'yo. Gusto kong kilalanin mo siya, suyuin, ligawan, maging kasintahan tapos ay alokin siya ng kasal. Sa tono ng pananalita ng matanda ay tila nakaplano na nga ang lahat sa kanyang isipan. Lahat na mangyayari. Ay, hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo sa tuhod. Pinasuri ko na rin ang blood type niyo sa ibang bansa at pinatignan ng pwedeng maging itsura ng aking magiging apo. Sa susunod na linggo, makukuha ko ng resulta kaya pag-igihan mo Elias ha? Dahil kung hindi nako hahatawin ka nitong baston ko. Banta ng matanda. Natulala na lamang si Elias sa sinabi ng kanyang lolo. Nasa kwarto naman ni Billy si Elias bitbit ang folder na binigay ni Juan. Sir Elias, mukhang wala na ho kayong kawala sa lolo ninyo Kompleto ng lahat ng impormasyon. Yung ultimo awards ni Vanna mula elementary hanggang college ay nandito. Ba pwede na itong maging structure ng autobiography ni Vanna? Biro pa ni Billy. Billy hindi nakakatuwa. Napipikaw na saad naman ni Elias. Sorry. Base kasi sa pagkakakilala ko kay Vanna, mabait at tunay namang maganda si Vanna. Sa totoo lang, isa nga siya sa mga hinahangaan ng mga kalalakihan sa department niya. At kahit sa iba pang department, palagi kasi siya nakangiti at magalang kausap. Ani ni Billy. Kinuha naman ni Elias ang folder at muling tiningnan ang latest pictures ng babaeng nirereto sa kanya ng kanyang lolo. Ay, we'll see. Basta, bahala na. Ani ng binata. Kinabukasan, pumasok na ang dalawa. Sakay ng kotse ni Elias ay pinahinto ni Elias ang sasakyan 3 kanto bago ang mall sa may tagong lugar. Sir, sigurado po ba kayo? Pwede pong ako na lang bumaba at kayo nang gumamit nitong sasakyan. Billy, saan ka naman nakakita ng reliever na naka-sports car?
Mamaya may makakita pa sa akin. Booking pa yung pagpapanggap ko. Sige na, ikaw nang gumamit ng sasakyan na yan. Maglalakad na lang ako mula rito. Utos ni Elias. Habang naglalakad ay may nakita itong pamilyar na mukha, patawid mula sa kabilang kalsada. Okay, mukhang dito ka nasisimula ng lahat. Wika ng binata. Nang makatawid na ang dalaga ay agad niya itong nilapitan at binate. Hi, ikaw si Vanna, hindi ba? Yung merchandiser? Bati ni Elias habang pilit na sinasabayan sa paglalakad si Vanna. Napalingon naman si Vanna. Oo, ako nga. At tinignan nito ang suot ng uniforme ni Elias. Sa mall ka rin ba nagtatrabaho? Oo, pero reliever lang. Papasok ka na ba? Gusto mo ba sabay na tayong pumasok? Alok pa ni Elias. Sige. Naiilang na sagot naman ni Vanna. At doon lang naalala ni Elias na magpakilala. Ay, sorry, nakalimutan ko magpakilala. Elias nga pala. Habang naglalakad ay nagkakwentuhan ng dalawa kung saan silang department na naka-assign. At tama ngang sinabi ni Billy, masarap kang kausap si Vanna, magalang at masayahin. Agad na palagay ang loob na Elias at naisip nitong bigyan ng pagkakataon ng hiling ng kanyang lolo. Nakarating na sila sa mall, sabay na rin silang nag-in at doon ay nakita sila ni Nika. Dahil isang sip-sip na empleyado si Nika, ay agad itong sinabi kay Berna ang kanyang nakita at binigyan ito ng karagdagang detalye. Ano ka mo? Sabay silang pumasok ng bagong reliever? Gulat na sabi ni Berna. Opo ma'am, nagtatawanan pa nga sila. At itong si Vanna, may pahampas-hampas pang nalalaman. Alam mo yun, parang may something. Hindi po ba bawal yun? Yung magkarelasyon tapos magkatrabaho? Kwento naman ni Nika. Oo, bawal nga yun pero sige. Salamat sa impormasyon. Ay nako, kahit kailan talaga, sakit ng ulo talaga yung Vanna na yan. Di ko ba kasi alam sa mga boss kung bakit sa lahat talaga na nag-apply, siya pa ang tinanggap. Tamad na nga sa trabaho, lumalandi pa. Gigil nitong sabi. Siniyasat ni Berna kung sinong reliever ang tinutukoy ni Nika. Hoy, Vanna. Yung mga stante doon sa dulo, wala nang laman. Magresta ka doon, ha? Gusto ko pagbalik ko, okay na doon. Unahin mo yung sa akin. Utos ni Nika. Teka, bakit naman ako ang gagawa nun? Hindi ba't area mo yon? Tanong ni Vanna. Aba, sumasagot ka pa, ha? Sa may pinapagawa sa aking iba. Hindi ko kayang tapusin ang lahat ng yon. Kaya ibibigay ko sa iyo yung iba. Katwiran ni Nika. Huwag kang maraming angal dyan, gawin mo na lang yung utos ko. Sabay tingin mula ulo hanggang paa kay Vanna at inirapan pa ito. Umalis na rin si Nika matapos sabihin ang mga yon kay Vanna. Naiinis man wala namang magagawa si Vanna kung hindi sundin niyon. Ano Vanna? Susundin mo ang Nikang yon? Ganon? Tanong ni Mila na sumulpot na lang kung saan. Bumuntong hininga naman si Vanna. Ano pa nga ba? Sa tingin mo ba pag hindi ko siya sinunod, sinong papagalitan? Ako rin naman, di ba? Nalulumong tugon naman ni Vanna. Pero ang unfair naman nun. Pupusta ako tong daliri ko. Maglalagi lang yun sa office ni Ma'am Berna, chichikahin yun maghapon. Tapos ikaw ang gagawa ng trabaho niya. Gigil na sabi ni Mela. Ay nako Mela, hayaan mo na. Mabuti pa simulan ko na dapat simulan. Usal lang dalaga. Natuntoy na Berna at Nika ang reliever na kasabay pumasok ni Vanna. Talaga namang may kalandi ang taglay ang Vanna na yon. Kaya pala napapansin ko nung mga nakaraan na palagi siyang nandito sa may likod. Siguro nagpapapansin siya dyan sa Elias na yan. Sol-sol ni Nika. Malamang gano'n na nga. Ay, humanda sa akin yung Vanna na yan mamaya. Ani ni Berna. Hindi alam ng dalawa na napapansin na sila ni Elias mula kanina pa. Nakasulip sila sa kanya at matapos ay nagbubulungan. Pasimple namang lumapit si Elias kay Billy kunwaring may itatanong. Billy, di ba dapat nasa supermarket ang dalawang yan? Tanong ni Elias at pasimpleng itinuro sina Berna at Nika. Oo, dapat andun sila. Gusto niyo po bang sitahin ko sila? Oras ng trabaho, wala sila sa mga area nila. Sambit pa ni Billy. Huwag na, hayaan mo na sila.
Pero parang sama ng kutob ko kung bakit sila umaaligid dito ngayon. Pakiramdam ko, minaman-man na nila ako. Buong araw nga gano'n ang ginawa ni na Berna at Nika. Samantalang si Vanna naman ay halos makuba na sa pagparoot pa rito dahil dalawang area ang kanyang tinitignan. Sumapit ang hapon at tapos na si Elias sa kanyang mga gawain. Kaya naman naghanap na ito ng iba pang gawain, kunwari. Ngunit ang totoo ay sinabihan niya si Billy na ipadala siya sa area kung nasaan man si Vanna. Vanna? Tawag ni Elias. Uy, tapos na ang shift mo? Tanong ng dalaga habang nagsasalansan ng mga items. Ay hindi pa, mamaya pa. Naiinip kasi ako sa likod kaya naghahanap ako ng gagawin. Wow, sipag naman. Ipagpatuloy mo lang yan. Malay mo, ma-absorb ka dito. Di may permanenteng trabaho ka na. Ani ni Vanna. Sana magdilang anghel ka dyan sa sinabi mo. Nakangiting sabi naman ni Elias. Habang nagkakuntuhan ay tinulungan na ni Elias si Vanna hanggang sa napansin nitong ang daming area na iniikutan ni Vanna. Vanna, ganito pa talaga karami ang workload mo? Parang ang dami kasi, kumpara sa iba. Tanong ni Elias. Napabuntong hininga naman si Vanna bago sumagot. Ay, hindi. Yung dun lang yung sa akin dapat. Tapos, itong pwesto natin ngayon, kay Nika. Natahimik naman si Elias at nakaramdam ng inis. Nakita ni Vanna na nag-iba ang itsura ni Elias. Oops, unahan na kita. Okay lang ako. Ayoko ng gulo kaya sumunod na lang ako. Kahit naman kasi makarating to sa bisor namin, si Nika pa rin naman ang kakampihan niya. Pet niya yun eh. Ako rin naman, pet naman Berna. Pet niyang pagalitan. Biro ni Vanna upang gumaan na lang kanilang usapan. Pero Vanna, hindi tama yan. Pag pinamihasa mo silang ganyan, aabusuhin ka nila. Wala naman ako magagawa eh. Gustuhin ko man, pero ano ako pagkatapos? Nga. Mamaya matanggal pa ako sa trabaho. Di ako rin ang kawawa sa huli. Paliwanag pa ni Vanna. Napailing na lamang si Elias. Sige, ganito na lang. Kung sakaling maulit-ulit yung ganito, tawagin mo ako. Diretsong sabi ni Elias. Nawala sa kanyang loob na nagpapanggap nga pala siya bilang reliever. Bakit? Pagtataka ni Vanna. Sisisantayin ko sila. Nanlaki yung mga mata ni Vanna matapos ay tumawa na lang ito. Doon naalala ni Elias na siya nga pala ay nagbabalat kayo bilang reliever. Nay nako Elias, sobrahan ka na sa trabaho kung ano-ano nang sinasabi mo. Tumatawang sabi ni Vanna. Ikaw talaga, siguro mahilig ka magbasa ng mga pocketbooks Tapos iniisip mo, ikaw yung mayamang lalaki nagpapanggap na mahirap, pero may-ari pala nitong mall. Elias, bawas-bawasan mong pagbabasa ng mga ganon ha. Buti ako nakarinig ng mga sinabi mo, kung hindi aakalain nilang nabubuang ka na. Panay pa rin ang tawa ni Vanna. Tumawa na lang din si Elias sa sinabing nagbibiro lang siya. Sumapit ang uwian, sabay na lumabas si Vanna at Mela. Maya-maya ay nakita nila si Elias. Vanna! Tawag ni Elias. Uy, Elias! Dito rin bang daan mo? Tanong ng dalaga. Ay, siya nga pala si Mela. Merchandiser din siya, kaibigan ko. Mela, si Elias, reliever natin. Sinabayan ni Elias ang dalawa at hinatid sa may sakayan. Sure ka, hindi ka sasabay? Pwede ka pa rito, isiksik mo na lang ang sarili mo. Mamaya pa yung dating ng susunod na jeep. Ayan ni Vanna. Sige na, ayos lang ako. Bye, ingat kayo. Paalam ni Elias at umandar na nga ang jeep. Nang tuluyan na makalayo ang jeep ay huminto naman sa harapan ni Elias ang isang sports car. Lulan si Billy na kanina pa sila sinusundan. Sa loob ng sasakyan ay nag-uusap ang dalawa. Sir, akala ko ihahatid mo pa sina Mas Vanna sa kanila. Simula na ba ito ng paniligaw mo, sir? Asar ni Billy. Natawa naman si Elias. Ikaw, natututo ka ng mga asar Sadyang mabait lang talaga tong si Vanna. At saka ginawa ko to dahil kilala mo naman si Lolo. Mamaya ay maispiya siyang nakatingin sa amin. Di-reported ako kaagad na hindi ko ginagawa ang pinapagawa niya. Pero sir,
Paano kung mahulog ka talaga kay Vanna dahil sa ginagawa mo? Tanong ni Billy. Ngumiti naman si Elias bago sumagot. We'll see. Dumaan pa nga ang mga araw. Naging rutina ni Elias sa pagkatapos ng mga gawain niya bilang kargador ay tutulungan niya ang ibang mga merchandiser. At isa na rito si Vanna. Hindi naman ito napupuna ng iba. Maliban na lang kay Berna at Nika. Ma'am, bakit po ganun? Bakit palaging si Vanna nagpapatulong kay Elias? Minsang nagpababa ako ng items galing sa stockroom, bigla na lang tinawag ni Vanna si Elias. Tapos nagpapabebe pa. Eto namang si Elias, sumunod naman agad kay Vanna. Nahirapan tuloy ako, ma'am. Ang ending, ako na lang gumawa. Muntik pa nga ako mahulog. Pagpapaawa pa ni Nika. Ano? Sige, isusumbong ko yan si Elias kay Sir Billy. Namimili pa yata siya ng tutulungan. Ko ma'am, hindi po ganun ang gusto kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin ay dapat si Vanna sitahin. Dahil patas naman talaga si Elias. Siya lang tong papansin eh. Ang gusto niya sa kanya palaging atensyon ni Elias. Bawi ni Nika upang madiin si Vanna. Ay nako, nasan ba yung Vanna na yun? Papuntahin mo nga yun dito. Gigil na utos ni Berna. Agad namang sinunod ni Nika ang utos ni Berna. Ngunit hindi agad nakapunta si Vanna dahil nakasakay ito sa lifter para sa inventory. Nika, pwedeng pakisabi sa Ma'am Berna mo na mamaya na makakapunta si Vanna. Kailangan pa niyang tapusin yung inventory ngayon dahil hinihingi na ng purchasing ang magiging order sa produkto na to. Utos sa nagko-control ng lifter na si Alan. Okay, sasabihin ko na lang po, sagot naman ni Nika. Ngunit imbes na sabihin na ni Nika kay Berna ay dumiretso ito sa kanyang pwesto. Ang kapal ah. Ako pa talagang inutusan nila. Bahala ka nga dyan, Vanna. Di naman ako yung mapapagalitan eh. Usal ni Nika sa kanyang sarili. 30 minutes na naghintay si Berna sa kanyang opisina. Masyado naman talagang paimportanteng babaeng yun na ba? 30 minutes na wala pa rin siya. Gigil nitong sabi ni Berna. Samantala, tapos na si Vanna sa kanyang inventory. Kakababa pa lang nito ng lifter. Okay na po kuya, ito na lang kulang pa natin. Ito naman po marami pang stocks eh. Sabay abot ng kanyang clipboard. Ayos, sige itatakbo ko na to sa purchasing. Sige, maraming salamat Vanna ha. Ani ni Alan. Napabuga na lang sa kanyang bibig si Vanna. Nangangalahati pa lang kasi ng araw ay ubos na ang kanyang lakas. Nakaramdamang lalaga ng uhaw kaya naman nagtungo ito sa dispenser ng tubig. Habang kasalukuyang kumukuha ng tubig ay dumaan naman si Elias. Vanna, ayos ka lang? Nag-aalala na tanong ng binata. Oo, ayos lang ako. Sagot ni Vanna matapos uminom ng tubig. Sige ha, mauuna na ako. Pupuntahan ko pa sina Ma'am Berna. Tawag niya kasi, sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Berna na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ma'am? Bigla namang nanginig ang buong katawan ni Vanna. Kanina pa kita pinapatawag. Ano sa palagay mo ang posisyon mo dito sa mall? At ganyan ka makaasta, ha? Tapos makikita kita nakikipaglandian sa reliever na yan? Nanlaki ang mga mata ni Elias sa kanyang narinig. Samantalang si Vanna naman ay hindi maintindihan kung anong sinasabi ng kanyang besor. Ma'am, umiinom lang po ako ng tubig tapos pupunta na po ako sa inyo. Katwiran ni Vanna. At sumasagot ka pa. Bakit? Sino ka para ako mag-a-adjust kung kailan ka pupunta? Kanina pa kitang pinapatawag. Ma'am, hindi po ba sinabi sa inyo ni Nika na minamadali po kami kanina ng purchasing kaya po pinapasabi ni Sir Alan sa inyo na mamaya pa po ako makakapunta? Tanong ni Vanna. Ngunit sarado ng isipan ni Berna at inakala nito nagdadahilan lang si Vanna. Kung ganon, masusundan mo si Sir Alan mo kaysa sa ako na besor mo? Gigil na sabi ni Berna. Napapahiya na si Vanna sa harap ng maraming tao, lalo na sa harapan ni Elias. Anong klaseng besor ba to? Di na to tama. Wika ni Elias sa kanyang sarili. Ma'am Berna, excuse me lang po. Pero pwede niyo naman pong kausapin si Vanna ng maayos.
Yung hindi sinisigawan? Pagdepensa ni Elias kay Vanna. Nahinto naman bahagya si Berna at tinaasan ng kilay si Elias. Nahahawa ka ba sa katigasan ng ulo ng babaeng to? Baka nakakalimutan mo, reliever ka lang. Pagmamataas nitong sabi. Hindi mo ba ako kilala? Besor ako dito. Mariin itong sabi. Napangisi naman si Elias. Ma'am, hindi naman po kasi tama na tratuhin niyo si Vanna ng ganito. Abat! At nandamay na si Elias sa galit ni Berna. Elias, tama na, magsorry ka na lang. Hayaan mo na ako mapagalitan. Saway naman ni Vanna. Dahil sa gulong nangyari, mabilis itong kumalat at nakarating ito kay Billy. Ano? Si Elias na reliever, sinigawan ni Berna? Gulat na sabi ni Billy. Agad na humahango si Billy at naaktuhan niyang sinisigawan nga ni Berna si Elias kasama si Vanna. Naku, Berna, hindi mo alam ang ginagawa mo. Wika nito sa kanyang sarili. Inawat ni Billy si Berna at dinala ang tatlo sa kanyang opisina. Wala namang kibo si Vanna. Samantalang si Elias naman ay pinapaliwanag ang nangyari. Sir Billy, kung may tao bang nagkasala dito, siguro ay ako yon. Dahil kinamusta ko si Vanna. Nakita ko kasing pagod na siya. Hindi ko naman alam na bawal palang kumausap ng kapwa empleyado. Katwiran pa ni Elias. Tingnan mo, Sir Billy. Reliever lang yan pero kung makapagsalita, akala mo kung sinong regular. Mataray na sabi ni Berna. Huminahon kayong lahat, Miss Berna. Sige, ikaw munang magsalaysay ng kwento. Pagkatapos ikaw naman, Vanna, magsabi ng nangyari. Sambit ni Billy. Ngunit ang totoo ay nanginginig na sa takot si Billy dahil alam nitong galit na si Elias. Matapos ang pagpapanggap na yon ay napag-alamang tama nga ang kwento ni Vanna. Pinutanayan ito ni Alan na siyang nagulat sa mga nangyari. Napahiya si Berna. Ngunit hindi tulad ng kanyang ginagawa kay Vanna ay sila-sila lang nakakaalam ng pagkakamali ng bisor. Nasaan si Nika? Gusto ko siya makausap. Utos pa ni Billy. Oh, wag na po sir. Ako na pong kakausap sa kanya. Halatang pinoprotektahan ni Berna si Nika. Sige, kung ganun makakalabas na kayo. Utos pa ni Billy. Pero Elias, maiwan ka rito. Lumabas naman ang dalawa at naiwan si Elias. Pagkasara ng pinto ay halos lumuhod na si Billy sa harapan ni Elias. Sir, sorry po talaga, sorry po. Hindi ko alam kung ano nakain ng Bernang yun at sinabi niyang lahat ng yun sa inyo. Sorry po talaga. Wika ni Billy. Natawa lang si Elias sa kinilos ng kanyang kaibigan. Akala ng lahat ay humupa na ang galit ni Berna matapos sa mga nangyari. Ngunit pinalipas lang ito ang 3 araw at nagbaba ito ng memo kay Vanna. 1 week suspension. Nakalagay din dyan ang mga nagawa mo. Naipon ng naipon kaya umabot ang suspension. Late, overbreaks at attitude. Lalo na ang insubordination. Ani ni Berna. Kung meron kang reklamo, go ahead. Pumunta ka sa HR. Hamon ito. Hindi naman nakaimik si Vanna at natulala na lang sa papel na kanyang hawak. Kung wala kang tanong, makakalabas ka na. Utos ni Berna. Paglabas ni Vanna ay tumulo na bigla ang kanyang mga luha. Tumatakbo ito kaagad papuntang CR. Mabuti na lang at nakita siya ng kanyang kaibigan na si Mela, kaya naman ay sinamahan siya nito sa loob ng banyo upang kumalma. Matapos ng ilang minutong pagpapatahan kay Vanna ay lumabas na ang dalawa. Sakto naman at nakita sila ni Elias. Napansin kaagad nito ang mugtong mata ni Vanna. Pilit niya itong pinapaamin sa kung anong nangyari. Hanggang sa sinabi ni Vanna na siya ay nasuspende. Ano? Bakit ganun? Sa anong dahilan? Tanong ni Elias. Bakit wala man lang warning? Suspension ka agad? Sunod-sunod na tanong ni Elias. Hindi ko alam. Hay, ayoko nang isipin, Elias. Marami pa akong gagawin. Sige na, mauuna na ako sa inyo. Malungkot na sabi ni Vanna. Nagkatingin na naman sila Elias at Mela. Hindi na nakapagpigil si Elias at pinuntahan ito si Berna.
Ipinagtanggol nito si Vanna. Final ng desisyon ng HR at bakit ka naman papakinggan ng isang hamak na reliever? Tandaan mo, reliever ka lang. Baka gusto mo tanggalin kita. Banta pa ni Berna. No? Hindi mo ako matatanggal. Dahil hindi ko natatapusin ang kontrata ko. Gigil na sabi ni Elias. Ang unfair ng pagdedesisyon niyo. Alam naman nating lahat ang nangyari noong araw na yon. At wala sa tamang pag-iimbestiga ang ginawa niyo. Ano namang alam ng isang tulad mo sa pamamalakad ng kumpanya? Naging reliever ka lang at paborito ni Sir Billy, ganyan ka na kaumasta? Kahit hindi mo natapusin yung kontrata mo, hindi na kita kukunin Haharangin ko ang papel mo para hindi ka na nila kunin. Banta pa ni Berna. At ang pagtatalo ng dalawa ay kumalat. Agad na pinatawag ni Billy si Elias. Ngiti-ngiti naman si Berna nang malaman ito. Ang buong akala ni Berna ay papagalitan ni Billy si Elias dahil sa ginawa nito sa kanyang pagtatanggol kay Vanna. Kaya naman pumasok bigla si Berna sa opisina ni Billy habang magkausap sila ni Elias. Sir Billy, ayusin mo mga tao mo. Reliever lang siya kung makaasta akala mo may-ari ng mall. Sita ni Berna. Napalunok na lang si Billy. Hindi mo talaga alam, Berna, ang ginagawa mo. Wika nito. No, I'm aware. Very aware. Sabi nito at muling sinarampen to. Nakatingin na lang ang dalawa. Sir, I'm very sorry. Yun na lang ang nasabi ni Billy. It's okay. Alam ko namang pwedeng mangyaring ganito. Hindi naman niya alam na ako may-ari nitong mall. At least, nakita akong ugali ng mga tauhan ko. Alam mo na ang susunod na gagawin, Billy. Handa ako mawala ng tao. Kung ganyan lang din naman sila. Okay po, sir. Kung si Santi ka na dito, paano nang utos sa'yo ni Sir Juan? Tanong ni Billy. Ay, isa pa yan. Di ko pa yan napag-iisipan. Naging padalos-dalos ako sa naging desisyon ko. Hindi naman ako ganito. Pero nakita ko si Vanna na bugtong mga mata. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos at sinugod ko na kaagad si Berna. Paliwanag pa ni Elias. Uwian na nang nalaman ni Vanna ang nangyari. Sir Billy, alam niyo po ba kung saan nakatira si Elias? Gusto ko po sana siyang puntahan Tanong ni Vanna. Ha? Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Sir, nabalitaan ko po kasi yung nangyari. Nabawi nga po yung suspension ko pero nawala naman po ng trabaho si Elias. Kitang-kita ni Billy ang kalungkutan sa mata ni Vanna at bigla itong may naisip na plano upang mapagbigyan ng hiling ni Vanna at matulungan si Elias. Ano bang ginagawa natin dito? Nasa may bakanting lote sila noon ni Billy. May maleta rin itong dala. Basta, kunwari pinalayas ka sa tinitirhan mo, okay? Yun ang sasabihin mo pag may nagtanong sa'yo. Utos ni Billy. Kumunot naman ang noon ni Elias. Ha? Kanino ko naman yan sasabihin? Basta, sige, dyan ka lang. Galingan mo, ha? Good luck. Sabid ni Billy at tumakbo na ito palayo kay Elias. Hoy, Billy! Tawag ni Elias. Elias! Napalingon si Elias nang may tumawag sa kanya. At sa kanyang paglingon ay nakita niya si Vanna. Vanna, anong ginagawa mo rito? Tanong ng binata. Tinanong ko kay Sir Billy kung saan ka nakatira. Tapos nung hinahanap kong bahay mo, nakita naman kita rito. Paliwanag ni Vanna. Teka, bakit may dala-dala kang maleta? Aalis ka ba? Tanong ng dalaga. Doon ay nakuha na nga ni Elias ang plano ni Billy. Kumamot ito sa kanyang batok bago magsalita. Pinalayas ako sa tinutuluyan ko Wika nito. Ano? Tapos nawalan ka pa ng trabaho? Naku, kasalanan ko talagang lahat ng to. At lumuha na nga si Vanna sa harapan ni Elias. Agad namang bumunot ng panyo si Elias at pinunas ito sa luha ng dalaga. Hindi mo kasalanan na nawalan ako ng trabaho at tirahan. Lahat ng to, bunga ng mga maling desisyon ko kaya tumahang ka na. Wika ni Elias. Hindi. Humihikbing sabi naman ni Vanna.
Kung hindi dahil sa akin, hindi ka malalagay sa ganitong sitwasyon. Kaya naman tutulungan kita. Sa bahay ka na tumira. Diretso ang sabi ni Vanna. Ha? Gulat na sabi ni Elias. Ano ka ba, Vanna? Ako may kagagawan kaya hindi ako nakabayad ng renta. Kaya hindi ka naman dapat makonsensya. Pagtanggi ni Elias. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa pagtatanggol mo sa akin, sana may trabaho ka pa ngayon. At makakabayad ka pa ng renta. Kaya please pumayag ka na. Pansamantala sa bahay ka na muna tumira. Pagpupumilit pa ng dalaga. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Elias. Sa hindi kalayuan ay nakasubaybay sa dalawa si Billy. Abot tenga ang ngiti nito dahil gumana ang kanyang naisip na ideya at higit pa sa kanyang inaasahan ang nangyari. Nagtungo ang dalawa sa bahay ni Vanna at dito na mag-uumpisa ang kanilang pagsasama. Sigurado ka? Okay ka lang dyan sa sala? Sabi ko naman sa'yo, pwede ka naman dun sa bed na isa. Tatanggalin ko lang yung nakatambak doon tapos doon ka na lang matulog. Ani ni Vanna habang tinutulungang mag-ayos ng higaan si Elias sa sala. Naku Vanna, nakakahiya at saka mawawalan ka ng privacy pagka ganon. Bukod doon, baka kung ano lang isipin ng mga kapitbahay mo pag nalamang iisang kwarto lang tayo. Ano naman pakialam nila? Sila nga hindi ko pinapakialaman sa mga buhay nila tapos papakialaman nilang buhay ko. Pamamahay ko to kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Mariing sabi naman ni Vanna. Nax, big word. Sana sa work, ganyan ka rin. Natawa na lang bigla ang dalaga. Ay iba naman doon, behave tayo kasi alipin tayo ng salapi. Ilang sandali pa at natapos na nilang ayusin ang higaan ni Elias. Ayan, sana maging komportable ka. Sigurado kang ayaw mo talaga dun sa isa pang bed? Pilit ng dalaga. Umalis na si Elias. No, ayos na ako dito. Huwag mo na ako alalahanin. Sige, good night. Pasok na ako sa kwarto. Ani ng dalaga. Good night. Paalam naman ni Elias. Habang nakahiga sa sofa ay hawak na Elias ang kanyang telepono at kachat si Billy. Plinano mo tong lahat Sita na Elias sa kaibigan. Medyo oo. Plano ko maging kawawa ka sa paningin ni Vanna. Pero hindi nakasama sa plano kung patirahin ka niya. Mukhang mas napaganda pa nga. Sagot ni Billy. Naging isang lihim ang pagpapatira ni Vanna kay Elias bukod kay Mela. Ano? Ilang araw na siya nakatira sa bahay mo. Vanna naman, alam naman natin mabait si Elias. Pero hindi mo pa siya ganun kakilala para patirahin mo siya sa bahay mo. At bukod doon, babae ka at lalaki siya. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Gulat na sabi ni Mela nang sabihin ni Vanna ang tungkol kay Elias. Napansin kasi ni Mela na ilang araw na may bagong pagkain si Vanna. Plansyado rin ang uniforme nito at maagang nakakapasok. Noong una ay hindi umaamin si Vanna. Sabi lang niya ay maaga siyang nagigising. Ngunit hindi naman naniniwala si Mela dahil kilala niya ang kaibigan at mas gugustuhin na matulog kaysa kumain. At nang sabihin na ni Vanna kung sino gumagawa ng lahat ng ito, ay halos lumuwa ang mga mata ni Mela. Mela, alam ko naging padalos-dalos ang naging desisyon ko pero ako naman ang may kagagawa ng lahat Kung bakit pa kasi siya natanggal kaya kailangan ko siyang tulungan. Paliwanag na rin ni Vanna. Ando na nga tayo pero kasi, ay Vanna, hindi na alam ni Mela ang sasabihin. Ngumiti na lamang si Vanna bago magsalita. Pero alam mo, mukhang napabuti pa nga ang pagtira ni Elias sa bahay Ang tagal ko na kayang walang kasama sa bahay simula nung sumakabilang buhay si nanay. At least ngayon kahit papaano may kasama na ako. Wika ng dalaga. Samantala, habang nasa trabaho naman si Vanna, ay nasa bahay lang nito si Elias. Monitor naman ito ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng mga reports na pinapasa sa kanyang email. Mabuti na lang at ginayak ni Billy ang kanyang laptop kaya naman habang wala si Vanna ay nakakapag-check pa siya ng kanyang mga email. Habang nag-check ng email ay biglang tumawag si Billy.
Dali-dali naman itong sinagot na Elias. Hello? Oh, bakit ka napatawag? May problema ba? Agad na tanong ni Elias. Wala naman sir, nangangamusta lang. Kamusta ang buhay house husband? Biro pa ni Billy. Tch, kung hindi lang dahil sa kalokohan mo, hindi naman ako mapupunta sa ganitong sitwasyon eh. Singal na sabi ni Elias. Pero, this thing works ah. Dagdag nito at bigla namang napangiti si Elias nang hindi niya namamalayan. Works? Bakit? Mahal mo na si Vanna? Mahal ka agad? Hindi ba pwedeng mas nakikilala ko na siya at somehow nakita ni Lolo kaya todo ang pagpilit niya sa akin para makilala si Vanna. Matalinhaga nitong sabi. Sa mga nangyayari ay walang alam si Juan. Ayaw magbigay ng kahit anong detalye ni Billy. Alam nitong nasa panig ni Elias si Billy kaya hindi niya ito mapipilit na magsalita. Kaya naman gumawa ito ng sarili niyang paraan para malaman ang ginagawa ng kanyang apo sa babaeng gusto niyang ipakasal dito. Sir, ayun na naman po kayo. Baka mamaya mapagtripan na naman kayo ng sindikato. Huwag na kasi kayong magpanggap na pulubi. Pakiusap pa ni Berto. Ay hindi, sa ganitong paraan ako makikilala ni Vanna. At hindi naman mangyayari yon kung hindi sa kagagawan mo. At tinapik na matanda gamit ang kanyang kahoy na tungkod ang hita ni Berto. Bantayan mo ako ha? Hindi yung kain ka ng kain, naiintindihan mo? Opo sir. Sagot nito. O siya, bantayan mo ako ng maiga. Lalakad na ako nang masimulan ko ng plano. Usal naman ang matanda. Matyagang naghintay si Juan kay Vanna. Magla-lunch break na noon at may dala itong supot ng pagkain. Luto ito ng matanda. Tanda ng pasasalamat dahil sa pagligtas ni Vanna sa kanya noong siya ay muntik ng mapahamak. Ilang sandali pa nakalipas at lumabas na si Vanna. Mag-isa lang noon si Vanna dahil pinaghiwalay sila ng break time ni Mela. Vanna, iha. Tawag ng matanda sa dalaga habang uugod-ugod itong lumalapit. Lolo? Galak na sabi naman ni Vanna at agad na nilapitan ng matanda. Kamusta na po kayo? Napadaan po kayo dito, Lo. Ay, iha. Dinalhan kasi sana kita ng pananghalian para magpasalamat sa ginawa mong kabutihan sa akin noong nakaraan. Sabay abot ang matanda ng plastik. Ay, salamat tay. Kumain na po ba kayo? Gusto niyo po ba pagsaluhan na lang po natin yung dala ninyo at tong baong ko? Aya naman ang dalaga. Nagtungo nga ang dalawa sa malapit na karinderya. Suki doon si Vanna at Mela. Matapos mag-order ng sabaw at pinagpa-reserve na si Mela ng pagkain, naupo na nga ang dalawa at saka kumain ng sabay. Agad naman napuna ng matanda ang dalang baon ni Vanna. Mabuti naman at nagagawa mo pang magluto kahit napagod ka sa trabaho. Usal ng matanda. Napangiti si Vanna habang pinaglalagay ang matanda ng ulam sa plato. Ay, Lo, gustuhin ko mo magluto. Hindi na kaya ng powers ko eh. Drain na drain ang energy ko dito sa mall. Mabuti na lang at pinagluluto ako ng asawa ko. Siwalat naman ng dalaga. Ha? Ano? May asawa ka na? Gulat na sabi ng matanda. Pinalabas ni Vanna na asawa niyang lalaki nakatira ngayon sa kanyang munting bahay. At iyon na nga ay walang iba kundi si Elias. Naging laman kasi siya ng chismis sa kanilang lugar at ito ang kinakatakutan ni Elias. Kaya hiyang-hiya itong tanggapin ang alok ni Vanna. Ngunit imbes na paalisin si Elias ay pinangatawanan ni Vanna ang chismis na iyon. Sinabi nito sa lahat na asawa niya si Elias at ang dahil dito ay humupa na ang usapan nila. Kailan pa? Ay siya, ipapakilala pa man din sana kita sa apo ko. Dagdag ng matanda. Natawa pa si Vanna. Lo, pasensya na po ha. Happily married na po kaming dalawa eh. At plano na nga rin namin magkaroon ng anak soon. Kung ipagkakaloob po ni Lord. Pero sa ngayon, nag-enjoy muna kami na kaming dalawa lang. Pinangatawanan na ni Vanna ang kanyang pagpapanggap. Sa totoo lang, ayaw niya ng ideya na pagrereto. At may trauma ito sa pakikipagrelasyon.
Sinubukan itong labanan ng trauma na kanyang dinadanas sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon noon. Ngunit sa huli ay nakikipaghiwalay ito tuwing nakikita niyang ugali ng kanyang ama sa kanyang relasyon. Naging malaki ang iniwang sugat sa puso ni Vanna at kagagawa nito ng kanyang ama. Bagamat akala ng lahat ay maayos ang relasyon ng kanyang mga magulang dahil walang bisyo at sadyang makadiyos ang kanyang ama, hindi naman alam ng may lihim itong ugali. May anger issue ang kanyang ama at hindi niya ito maaamin sa kanyang sarili. Konting pagkakamali lang ay abot langit na agad ang galit nito sa kanyang ina. Ngunit matapos mahimasmasan ay tila maamong tupa ito at panay ang paghingi ng tawad sa kanyang ina matapos niyang bugbugin ito. Tumatak lahat ng yon sa puso at isipan ni Vanna. Ay, ganun ba? Sayang naman. Pangihinayang pa ng matanda. Nakita naman ni Juan sa mga mata ni Vanna ang saya habang sinasabi niya na may asawa na. Nangihinayang man ay wala na rin siyang magagawa. Sige na Polo, tara na, kumain na tayo. Aya pa ni Vanna. Unang subo pa lamang ni Juan sa adobong ulam ni Vanna ay nagulat na ito sa lasa. Iha, matanong ko lang, anong pangalan ng asawa mo? Ay, Elias Polo. Bakit po? Wala naman. Kapangalan pala siya ng apo ko. Wika ng matanda. Natapos ang break time at inihatid na ni Vanna ang matanda sa may sakayan at bumalik nito sa loob ng mall. Sa natitirang oras bago mag-uwian ay masiglang nagtrabahong muli si Vanna. Kahit na panay pa rin ang pagpapahirap ni Berna sa kanya at panggugulang sa trabaho ni Nika. Ay, sa wakas. Ani ni Vanna sa locker room sabay upo sa bench katapat ng kanyang locker. Pagod na pagod ka ata ngayon. Madami na naman bang inutos si Madam Berna sa'yo? Tanong ni Mela. Bumuntong hininga naman si Vanna bago sumagot. Ay, ano pa nga ba? Hindi mo ba alam all around na ako dito sa mall, no? Kulang na nga lang maging kargador na ako. Ikaw naman kasi, pwede mo naman siyang isumbong sa HR o hindi kaya sa ibang mga heads. Wala naman sa JD mo ang ginagawa mo tapos yung sahod mo at promotion nandun kay Nika. Gigil na sabi ni Mela. Mela, magsusumbong ako tapos yung head ng HR, nanay ni Madam Berna. Oh, anong gagawin ko? Di lalo ako na pag-initan. Ay, tama na nga yung usapang workout na tayo eh. Dapat ang problema sa work, iniiwan sa work. Nako, nasasabi mo lang yan kasi alam mong pag-uwi mo sa bahay, may mag-aasikaso sa'yo. Nako naman, naiingit na ako sa'yo, Vanna. Wala bang pinsan o kapatid yang sa Elias? Pasabi naman no, may friend kang single at mag-isa lang din sa bahay. Open ang bahay ko sa kanya. Biro pa ni Mela. Ang swerte mo, no? May kasama ka ng husband material. Caring, loving, at sweet. Nako, kung hindi ko lang alam ang totoong namamagitan sa inyo, akalain ko talaga mag-asawa kayo. Dagdag pa ni Berna. Natawa naman si Vanna. Sira, sa mga sinabi mo parang kailangan mo kasambahay, hindi kasama sa bahay. Matapos ang kaunting biruan ng dalawa ay lumabas na sila at laking gulat nila sa kanilang nakita sa bukana ng mall. Vanna? Si Elias ba yun? Sabit ni Mela habang nakatitig sa kinatatayuan ni Elias at kinakalabit ang kaibigan. Ha? Ano? Abala kasi si Vanna ng oras na yun sa paghahanap ng kanyang wallet kaya hindi agad ito nakatingin sa daan. At sa kanyang pagtunghay ay nakita niya nga si Elias na nakatayo sa isang tabi. Oo, si Elias nga yun. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Vanna. Di ano pa ba? Di sana para sunduin ka. Kilig na sabi ni Mela. Alam mo, ang gwapo talaga ni Elias no? Sure ako doon. Sira. Baka may hinihintay lang siya pero hindi naman ako yun. Teka nga, nasa niya ba yung wallet ko? Iritang sabi ni Vanna. Ipinagpatuloy ni Vanna ang paghahalughog ng kanyang bag habang naglalakad. Hindi nito napansin na kinawayan ni Mela si Elias at nang nakita sila ni Elias ay lumapit ito kaagad sa dalawa.
Vanna! Hingal ang sabi ng lalaki mula sa kanilang likaran. Ay, buti na lang naabutan ko kayo. Wallet mo to, diba? Tanong ni Dave, isa sa mga head ng mall. Napalingon si Vanna at Mela. Sir Dave! Gulat na sabi ng dalawa. Papalapit na noon si Elias at nakita si Dave. Hindi siya kilala nito dahil lahat ng transaction niya bilang may-ari ng mall ay kay Billy niya naman pinapadaan. Heto, nahulog ata nung nagpa-check ka ng bag sa guard. Buti na lang ako nakakita. Ani nito sabay abot sa dalaga ng wallet. Kinuha ni Vanna ang kanyang wallet at nagpasalamat. Opo sir, sa akin nga pong wallet na yan. Salamat po. Ngiti-ngiti noon si Dave at nakita naman ito si Elias. Dave Ferrer, head ng engineering. Mahusay siya sa kanyang trabaho in the past year. Magandang background niya. Tara ni Elias sa kanyang isipan habang tinitignan si Dave. Vanna, pauwi ka na ba? Gusto mo bang ihatid kita? Biglang tanong ni Dave. Tikim na Elias. Napalingon naman si Vanna. Elias, andyan ka na pala. Bigla itong lumapit kay Elias at pinulupot ang kamay sa braso ng binata. Boyfriend mo? Diretsang tanong ni Dave. Bago pa lang sasagot si Vanna ay sinagot na agad ni Elias ang tanong ni Dave. Elias nga pala, partner ni Vanna. Nag-iipon na kami para magpakasal na kami. Biglang sabi naman ni Elias na kinagulat ni Mela at lalo na ni Vanna. Okay bro, chill. Ani ni Dave at tinaas pa ang dalawa nitong kamay. Gusto ko lang naman maging mabait kay Vanna. Hindi ko naman alam na boyfriend mo siya. Pero anyways, boyfriend pa lang naman. Mariing sabi ni Dave. Nagkatingin na naman ng dalawa. Ramdam ni Vanna ang tensyon na namamagitan sa tingin ng dalawang lalaki. Si Vanna naman ang tumikim. Sir, salamat po sa pagbalik niyo ng wallet ko. No problem. Sige, mauna na ako. Paalam ni Dave. Habang naglalakad si Dave papalayo sa kanila ay hindi naman maalis ang tingin ni Elias kay Dave. Pero may bad reputation sa mga babae. At yun ang nirereklamo sa kanya. May mga reporter na lihim siyang nakikipagrelasyon sa mga ito ng sabay-sabay. At pag nagsawa na, iiwan niya basta. Alam ko namang lalabas na ng kumpanya sa ugali niyang yan pero iba na pag si Vanna ang tinangka niyang lapitan. Sal na Elias sa kanyang isipan habang nakatitig kay Dave. Samantala, hindi naman mapakali si Juan sa kanyang nalaman, kaya naman muli niyang pinatawag si Berto. Sir, bakit po? Tanong nito sa kanyang amo. Magpanggap ka ng taga-census, puntahan mo ang bahay ni Vanna. Utos ng matanda. Po? Alam kong narinig mo ang sinabi ko, gawin mo na lang. Pero sir, alangan namang ako magpanggap, hindi ba? Para makasiguro lang ako sa hinala ko. Ani ni Juan. Day off ni Vanna, nagising si Vanna dahil sa sikat ng araw na tumama sa kanyang mga mukha. Nagligpit na ito ng kanyang higaan at planong magluto para sa kanilang agahan. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya nakaligpit na ang sofa kung saan natutulog si Elias at narinig ang tunog ng siyense na tumama sa kawali. Sabay na naamoy nito ang mabangong sinangag. Elias, ang aga mo namang gumising. Wika ni Vanna na makita si Elias sa may kusina. Maaga talaga akong gumigising kasi ipagluluto kita ng nilagang baka. Hindi ba kaya ka bumili nun kasi sabi mo gusto mo ng nilaga? Pinapalambot ko na yung karne para maluto ko na siya mamaya. Ginamit ko na rin yung lutuan mo sa likod na kahoy para hindi sayang sa gas. Ha? Dapat kinising mo muna ako para matulungan kita sa pag-prepare ng lulutuin mo. Vanna, isang beses lang naman sa isang linggo ang off mo kaya gamitin mo yon para makapagpahinga ka. Okay? Nakangiting sabi pa ni Elias. Napatitig na lang si Vanna kay Elias. Sa isang iglap, ay para siyang nakalutang sa ulap habang pinapakinggan ng mga yon kay Elias. Hindi rin niya maiwasang umiti dahil ramdam niya ang pag-aasikaso sa kanya ng binata. At ganitong pakaramdam ang kanyang pinapangarap noon pa man. Tapos na si Elias sa kanyang niluluto para sa kanilang agahan. Nakahain na rin sa mesa ang nakatulala pa rin noon si Vanna habang pinagmamasdan si Elias. Nang biglang may tumawag mula sa labas ang kanilang bahay.
Doon naman nahinto si Vanna sa kanyang pagtulala. Ay, may tao. Pupunta na dapat siya sa labas, ngunit pinigilan siya ni Elias. Ako na, maupo ka na dyan. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, itong day off mo ay rest day mo? Oh, okay. Yun na lang ang nasabi ni Vanna. Paglabas ni Elias ay nagulat ito kung sino ang kanya nakita. Census po, usal ng lalaki na nakasombrero. Ngunit kahit na nagbalat kayo pa si Berto, ay kilalang kilala ni Elias ang tinig ng boses nito. Kuya, alam kong ikaw yan. Ani ni Elias. Lumapit ito at mahinang kinausap si Berto. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagsisensus? Sir, hindi po ako talaga taga-census. Inutusan po ako ng lolo niyo na magbalat kayo para tingnan kung sinong asawa ni Miss Vanna. Kayo po sir, ano pong ginagawa niyo rito? Napahawak naman si Elias sa kanyang noo. Ay nako, si lolo talaga, apakasigurista. Pakisabi kay lolo, sinusunod ko naman ang utos niya. Sige na, ako nang bahala magpaliwanag kay lolo. Bukas uuwi ako ng mansyon. Wika ni Elias. Kinabukasan, naks naman, parang nakabakasyon granding itsura ng kaibigan ko ganda yarn. Bati ni Mela nang makasabay si Vanna papasok sa mall. Maaliwalas kasi ang mukha ng dalaga. Abot nga rin ang ngiti nito dahil inihatid siya ni Elias sa pagpasok. Tila prinsesa kasi ang turing sa kanya ni Elias. Mula sa kanyang baon hanggang sa kanyang uniform ay inihahanda ni Elias iyon. Noong una ay pinipigilan nito ni Vanna dahil hindi niya naman ito dapat gawin para sa kanya. Ngunit papilit si Elias. Gate nito ay ito lang naman ang kanyang kayang gawin upang maging kabayaran sa pagpapatira sa kanya ng dalaga. Kaya naman hindi nahirapan si Vanna na pakisamahan sa Elias. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay unti-unting napapansin ni Vanna na nagugustuhan niya na ang atensyon na ibinibigay sa kanya ng binata. Ang pag-aasikaso nito sa kanya, mga kwentuhan nila habang kumakain, ang pakikinig sa kanyang mga kwento at hinaing sa trabaho, mga payo ni Elias kung saan nalilinawan siya sa mga bagay na dapat niyang gawin. Lahat ng yon ay tumatak kay Vanna hanggang sa naging malaking parte na si Elias ng pang-araw-araw na buhay. Naging maganda lang ang rest day ko. Pinagluto ako ni Elias ng nilagang baka. Bukod doon, maghapon kami nagkwentuhan habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ani ni Vanna. Hala siya, parang mag-asawa lang. Kilig na sabi naman ni Mela. Ako rin, kaya ko magluto ng nilagang baka. Pero mas masarap ako magluto ng steak. Ano bang gusto mo? Rare? Medium rare? Well done? Sabat ni Dave na nasa likuran lang pala ng dalawa. Sir Dave, sabay na sabi naman ng dalawa. Oh, nagulat ba kayo? Anyways, gusto niyo bang lumabas after work? My treat. Ayan, ito sa dalawa. Sir, pasensya na po. Susunduin po kasi ako ni Elias mamaya Agad na sabi naman ni Vanna. Oh, Elias, your boyfriend. Tila napahiya naman si Dave sa naging sagot ni Vanna. It's okay, maybe next time. Sige, I'll go ahead. See you around. Biglang paalam ni Dave. Natigilan naman ang dalawa at sinundan na lang ng tingin si Dave. Alam mo Vanna, sa palagay ko, ikaw ang prospect ngayon ni Sir Dave. Biglang sabi ni Mela. Nako Mela, kahit siya pang pinakagwapong lalaki dito sa Pilipinas, hindi naman ako papatol sa kanya, no? Kilalang kilala si Sir Dave sa trademark na tirador ng mga babae sa mall. Ayoko mapasama sa mga koleksyon niya, no? Very good, yan, ganyan dapat. At saka may Elias ka na. Aba, magturo ka naman para sa iba. Biro pa ni Mela. Samantala, pagkatapos na mag-ihatid ni Elias si Vanna sa may mall, ay diretso na ito sa mansyon. Hindi sa kanyang lolo, kung hindi kay Billy na kasalukuyang kumakain sa maid's quarters. Ano, gusto mo bang bantayan ko ang kilos si Dave? Manmanan siya at siguruhin hindi siya makaporma kay Vanna. Gulat na sabi ni Billy. Oo, tumpak. Hindi ako makakapayag na isama ng Dave na yun si Vanna sa mga babae niya. Iba si Vanna, no? Hindi niya dapat maranasan ng maloko, hindi naman kayo mapaglaruan. Seryosong sabi ni Elias. Naks naman, sir. Overprotective ka na ata kay Vanna. Lumapit si Billy kay Elias. Bakit, sir? Malaki na ba ang progress mo kay Vanna? Kayo na ba? Bulong nito. Sira, wala pang ganun. So, wala pa. Ibig sabihin may bala kang maging kayo?
Ewan, hindi ko pa alam. Bigla namang tumayo si Elias. Basta yung utos ko ha. Gusto kong hindi makalapit yung Dave na yun kay Vanna. Naiintindihan mo? Seryosong sabi ni Elias. Yes boss, masusunod. Ani ni Billy, sabay saludo kay Elias. Natawa naman si Elias sa kinilos ni Billy. Sige na, pupuntahan ko na si Lolo. Paalam na Elias at nagtungo na sa kanyang Lolo Juan. Napailing na lamang si Billy sabay sabi, Sir Elias, ayaw pang aminin, nagsiselos lang siya kay Dave. Wika nito. Nagtungo naman si Elias sa kanyang lolo. Kumatok ito sa kwarto ni Juan bago pumasok. Lolo, bati ng binata. Hahakbang palang papasok si Elias ay hinugupit na ito ni Juan ang kanyang bason. Ikaw na bata ka. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin, ha? Hanggang kailan mo itatago na kasal na kayo ni Vanna? Na hindi mo malang ako inimbitahan sa kasal ninyo. Eh baka nakakalimutan mo ako nagpalaki sa'yo. Ako ang lolo mo. Daing ng matanda habang panayang hataw nito ng kanyang baston sa apo. Lolo, sandali lang. Pakinggan niyo po muna ako. Lolo, tulong! Sigaw ni Juan. Nang dahil sa sigaw ni Elias, ay naalarma ang lahat ng kasambahay at inawat ang matanda sa paghahampas ng baston kay Elias. Nang kalmado ng lahat, ay saka pinakinggan ng matanda ang kanyang apo. Lo, hindi naman totoo mag-asawa na kami ni Vanna. Pinalabas niyo lang yun para hindi na magtanong ng mga kapitbahay kung bakit pa kami magkasama sa iisang bahay. Paliwanag ni Elias. Kung gusto niyo, kukuha ako ng senumar para mapatunayan na walang kasal na naganap. Dagdag pa ng binata. Nakatitig lang noon si Juan, tila hindi nito naniniwala sa kanyang apo. Hindi naman ako nagagalit dahil sa kasal na kayo ni Vanna. Sa isang banda natutuwa nga ako na malaman kong kasal na kayo pero ang kinakasama lang ng loob ko ay wala ako sa kasal ninyo. Niihatid ka sa altar, hindi ko nagawa. Daing ni Juan. Lo, wala nga pong kasal. Sinabi naman namin yun para wala na silang tanong. At kung magpakasal man kami ni Vanna, hindi ko po ipagkakait sa inyo na malaman yon. Bigla namang nagliwanag ang mukha ng matanda sa kanyang narinig. Ano ka mo? Kung magpapakasal na kayo? Ang ibig sabihin ba nito, apo, ay may relasyon na kayo ni Vanna? Wala pa? Ay basta lo, hayaan niyo na lang po muna ako sa diskarte ko. Pakiusap na Elias. Pero mahal mo na si Vanna, apo. Yung totoo ha? Hindi ka naman magtsatsagang manirahan sa bahay niya kung wala kang pagtingin sa kanya, hindi ba? Biglang namawi si Elias at hindi niya na alam ang isasagot sa kanyang lolo. Mahal ko nga ba si Vanna? Nahulog na nga bang loob ko sa kanya? Tanong ni Elias sa kanyang sarili. Sumapit na ang gabi. Matyagang naghihintay si Elias sa labas ng mall upang sabay na silang umuwi ni Vanna. Habang naghihintay ay hindi naman maalis sa kanyang isipan ang mga pinag-usapan nila ng kanyang lolo. Hindi maamin ng binata sa kanyang sarili na nahuhulog na pala ang kanyang puso kay Vanna. Kahit na kailan lang niya ito nakilala. Kasabay nito ay ang takot na baka siya lang ang nakakaramdam nito sa kanilang dalawa. Elias! Tawag ng isang babae mula sa kung saan. Hinanap na Elias kung sino ang tumawag sa kanya hanggang nakita niya si Berna, ang bisor ni Vanna. What brings you here? Masungit na tanong ni Berna. Magandang gabi po, hinihintay ko lang po si Vanna. Mabilis sa sagot naman ni Elias. Oh, I see. Wika ni Berna. Tiningnan ni Berna sa Elias mula ulo hanggang paa. At doon niya lang napagtanto na mas kumisig pa si Elias. And why? Usisa ni Berna. Kasi kasintahan ko siya, kaya dapat lang po siguro sinusundo ko siya. So kayo na. Tanong ni Berna. Ngumiti lang si Elias, sasagot pa sana ito, ngunit nakita niya na si Vanna habang siya ay kinakawayan. Ma'am Berna, sige po, mauna na po ako at andyan na po kasi yung girlfriend ko. Paalam naman ito at nilagpasan ni Berna upang salubungin si Vanna. Kitang-kita ni Berna kung gaanong kalaki ang ngiti ni Vanna nang makita si Elias. Agad namang kinuha ni Elias ang bag ni Vanna at sabay silang naglakad papuntang sakayan. Habang naglalakad ang dalawa ay nagkakwentuhan sila at nagtatawanan. Ma'am, sino pong tinatanaw ninyo? Tanong ni Nika nang makita ang kanyang Ma'am Berna na may sinusundan ng tingin.
Si Vanna lang naman at si Elias. Sila na pala. Ano ma'am? Parang lahat na lang ng lalaki nilandi ng babaeng yan ah. Nakakairita. Sumbong pa ni Nika. Tumingin si Berna kay Nika. Anong ibig mo sabihin? Ma'am, alam niyo po ba na pati si Sir Dave ay nilalandi niya? Lagi siyang nagpapapansin kay Sir. Inaaya niyang kumain sa labas. Ha? Sige Nika, kumalap ka ng ebidensya. Kung nakaligtas siya sa suspensyon ng dahil kay Elias, tingnan ko lang kung maililigtas siya ng mga lalaki niya kung termination ng ipapato ko sa kanya. Banta ni Berna. Habang sinisiraan palalo ni Nika si Vanna sa kanyang bisor, hindi naman matatago ni Vanna ang lungkot na kanyang nararamdaman dahil sa naging araw niya sa mall. Panay ang tanong ni Vanna kay Elias kung saan ito galing, kung naging maganda ba ang kanyang lakad. Ultimo kinain nito ay tinanong ni Vanna. Pero tuwing magtatanong si Elias tungkol sa naging takbo ng araw ni Vanna, ay iniiba nito ang usapan. Pinalampas muna ito ni Elias pansamantala. At nang sila na lang sa bahay, ay saka nito tinanong si Vanna tungkol sa nangyari sa mall noong araw na yon. Wala, tulad ng dati, ganun lang, sagot ni Vanna. Nakatitig lang si Elias at tinihintay na magsabi si Vanna ng totoo. Okay sige, may nangyari nga kanina. At nagsimula na magkwento si Vanna. Napapagod na kasi ako sa mga pinapagawa nila sa akin. Ako na lang gumagawa ng lahat tapos konting pagkakamali lang akala mo mortal na kasalanan ang nagawa ko. Daing ni Vanna at pumatak na unti-unti ang mga luha nito na kanina pa niyang pinipigilan. Kung dati ay paminsan-minsan lang naman lamangan ni Nika si Vanna, ngayon ay halos araw-araw niya na itong ginagawa. Tila alila na si Nika ni Vanna sa mall. Lahat ng kanyang trabaho ay pinapasa nito kay Vanna. Kahit ang iba nilang kasama ay napansin ang ganitong gawain ni Nika. Ngunit walang makapagsalita sa kanila dahil alam nilang paborito ni Berna si Nika at nanay ni Berna ang HR head. Tikom ang kanila mga bibig. Hindi naman sila makapagsumbong sa iba pa nakakataas dahil natatakot silang mapag-initan. Tulad na lang kanina. Hindi ko na lang nirefillan kaagad yung biskwit na minomonitor ni Nika. Abot langit na agad ang sigaw sa akin ni Ma'am Berna. Hanggang sa nasagot ko na siya kung bakit ako. Hindi ba dapat si Nika yung pagalitan niya dahil area naman yun? Pero sa huli, ako pa rin ang may merit. Hindi na nga nila nakikita yung mga paghihirap ko dahil dahil hindi ako katulad nilang sip-sip. Na tuwing umaga, pagpasok, may pagkaing dala-dala pang suhol. May dalang regalo o kung anumang pampalakas sa head. Ganun ba ang labanan? Pero pagdating naman sa trabaho, wala. Panay utos sa tamad. Bakit ang unfair? Tuluyan na umiyak si Vanna sa harapan ni Elias. Niyakap naman ng mahigpit ni Elias si Vanna. Shhh! Sige, iyak mo lang yan. Nakakapagod na umiyak. Kaso anong gagawin ko? Parang gusto ko na mag-resign. Ayoko na sa trabaho ko. Umiiyak na tong sabi. Tahimik man si Elias ang oras na yon ay tila ba parang sasabog na rin ang kanyang puso sa galit. Hindi lubos akalain ni Elias na ganito na kalala ang nangyayari sa pagitan ni Vanna, Berna at Nika. Nang dahil sa kakaiyak ay nakatulog na nga si Vanna sa kanlungan ni Elias. Humihikbi pa rin ito kahit na tulog siya na dahil sa naipong sama ng loob. Nakatitig naman noon si Elias sa kawalan at malalim ang iniisip. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Vanna. Handa na ulit itong sumabak sa laban ng buhay. Sure ka? Kaya mong pumasok? Parang kagabi lang ay iyak ka ng iyak. Hindi ka na nga nakakain ng hapunan dahil nakatulog ka na sa pag-iyak. Nag-aalalang tanong ni Elias. Isang matamis na ngiti naman ang ipinakita ni Vanna. Ano ka ba? Iiyak ako pero hindi naman ako susuko, no? Oo, napapagod na ako pero kanina kasi parang hindi pa yun yung turning point ko para layasan sila. Marami pa akong pinanghihinayangan. Hindi naman tayo mayaman para gawing dahilan na pag hindi na kaya, resign ka agad. Nakuha pa nga ni Vanna na magbiro ng mga oras na yon na siya namang hinangaan ni Elias. Wait, teka lang, hindi to pwede ma'am. Bakit ako matatanggal? Hindi ba ang plano natin ay si Vanna? Gulat na gulat ang tanong ni Nika.
Ilang araw nakalipas matapos bumuhos ang luha ni Vanna sa harapan ni Elias, ay tahimik na gumawa ng aksyon sa Elias. At sa tulong ito ni Billy, bilang isa sa mga head, ay tiningnan ni Billy ang performance sa mga empleyado. Nagkataon kasi nagkasakit si Berna kaya si Billy ang nag-sub sa kanya. Sa mga araw na yon, nagkaroon ng pagkakataon si Billy na obserbahan si Nika. Madalas na maglibot si Billy tulad ng kanyang ginagawa sa kanyang mga tao kaya hindi masasabing binabantayan niya si Vanna at ang mga kilos ni Nika. Hindi man naninito si Billy ay nakatantos naman ito sa kanyang listahan. Mga late, overbreaks at mga tambay ni Nika sa kanyang nakikita. Binalaan na si Nika ng mga tao ni Billy na hindi man naninita si Billy sa harap ng maraming tao ay bigla na lang ito nagbababa ng memo o hindi naman kaya ay kakausapin ng personal upang mapagsabihan. Hindi naman naniwala si Nika sa mga sinabing iyon dahil alam niyang malakas siya kay Berna at hindi siya pababayaan nito kaya tuloy pa rin ang kanyang ginagawa kahit na harap-harapan na siyang nakikita ni Billy na inuutusan si Vanna. Hanggang sa nakabalik ng muli si Berna at ito kaagad ang bumungad sa kanya. Ang termination paper ni Nika. Hindi ko nga rin alam kung ano nangyari. Pinasa ko na kay mama ang reports ko para kay Vanna, para siyang ma-terminate. Pero ilang linggo lang ako nawala, ikaw ang binabaan nila ng termination paper? O wala akong alam dito? Hindi naman matanggap ni Nika na siya ang natanggal kesa kay Vanna. Nabalitaan ang lahat ng nangyari. May mga natuwa dahil sa wakas ay natanggap na rin ni Nika ang parusa niya dahil sa panlalamang sa ibang tao. Hey Vanna, kamusta ka na? Tanong ni Vave kay Vanna nang minsan silang magkadaupang palad sa hallway. Ayos naman po sir, maikling tugon naman ni Vanna. Wanna go have lunch with me? Isama mo na rin si Mela if you want. Alok ni Dave. Ay sir, pasensya na po pero alam niyo naman po na may boyfriend ako at mahal ko po ang boyfriend ko kaya kung ano man po ang nais niyong ipahiwatig sa pag-aya niyo sa akin na kumain sa labas, ihatid pa uwi o kung ano pa man, hindi niyo po makukuha ang gusto niyong sagot sa akin. Diretsong sagot ni Vanna. Okay, fine. Mukhang loyal ka nga talaga kay Elias. Lumakad na pasulong si Dave at nilagpasan na lang si Vanna na parang walang nangyari. Sobra ng ilang na nararamdaman ni Vanna kay Dave. Kaya naman, diniretsa niya na ito upang tigilan na siya sa ginagawa nito sa kanya. Talaga? Sinabi mo yun? Gulat na tanong ni Elias habang sila'y kumakain. Oo, sinabi ko yun. Para tantanan niya na ako. Iba rin kasi ang pakiramdam ko kay Sir Dave tuwing umaaligid siya sa akin eh. Huwag mo sanang isipin na nagmamaganda ako o kung ano pa man ah. Oo, tunay naman na gwapo si Sir Dave pero hindi naman ako isa sa mga babaeng mahuhulog sa mga bitag niya. Nakahinga naman ng maluwag si Elias dahil nakakasiguro ito na hindi na mabibiktima ni Dave si Vanna. Lihim itong umiti habang si Vanna naman ay hinihintay ang komento ni Elias. Wala kang sasabihin? Tanong ni Vanna. Wala? Ano naman ang sasabihin ko? Kitang-kita ni Elias sa biglang nalungkot si Vanna sa kanyang naging sagot. Magsasalita na sana ito ngunit biglang tumayo si Vanna at umalis. Doon na pagtanto ni Elias na mali ang kanyang sinagot sa tanong ni Vanna. Elias, maling-mali. Mali ang sagot mo. Yun na yun eh. Yun na yung pagkakataon mo na ipakita yung concern mo. Pinakawalan mo pa. Gigil na sabi ni Elias sa kanyang sarili. Dumiretso sa kwarto si Vanna, tila may kirot sa kanyang puso dahil sa reaksyon ni Elias. Sabay naiinis ito sa kanyang sarili dahil hindi naman siya dapat umarte ng ganito dahil wala namang namamagitan sa kanila ni Elias. At doon niya naisip na bakit kaya siya nagkakaganito? Bakit siya nasasaktan? Bakit ganito ang nararamdaman? At sa huli, isang katanungan ay naging suma ng lahat ng kanyang nararamdaman. Mahal ko na ba si Elias? Hindi pinatulog ng dalawa ng dahil sa naging usapan nila ng gabing yon. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Elias ang pag-aasikaso niya kay Vanna. Patay mali siya naman si Vanna. Ipinakita nitong hindi siya apektado sa naging pag-uusap nila kahit na ang totoo ay magdamag niya itong pinag-isipan. Hi, hikab ni Vanna habang naglalakad sila ni Mela sa hallway ng mall. Ayos ka lang, di ka ba nakatulog? Tanong ni Mela. Nasa locker sila ng mga oras na yun.
Oo kasi si Elias nakakainis. Ha? Bakit? Ano nangyari? Usisa ni Mela. Mabilis na ikinuwento ni Vanna ang nangyari dahil baka makita sila ni Berna na nagkakwentuhan. Mainit pa rin ang mga mata ni Berna kay Vanna kaya doble init pa rin ng dalawa. Ayun lang. Yung gusto mong reaksyon niya hindi mo nakuha. Nasasaktan ka. Tanong ni Mela. Tumango naman si Vanna at nagpupuntong hininga. May gusto ka sa kanya kaya ka ganyan. Dagdag ni Mela. Sa tingin mo, meron na ba akong gusto kay Elias? Tanong ni Vanna. Aba, malay mo. Ikaw lang makakasagot niyan. Malapit na sila noon sa kanilang mga pwesto. Bigla namang sumulpot si Dave kung saan tulad ng palagi nitong ginagawa. Ngunit sa pagkakataong to, matapos batiin ni Vanna at Mela si Dave, ay nilagpasan na sila nito. Oh, himala. Walang naganap? Puna ni Mela. Ayaw mo na umepekto yung ginawa ko sa kanya. At least tatantanan niya na ako. Sabit ni Vanna. Pero nasaktan ka naman sa reaksyon ni Elias. Asar pa ni Mela. Bahala ka nga dyan. Inis na sabi pa ni Vanna at nagpunta na sa kanyang pwesto. Dumaan na maghapon hanggang sa sumapit na ang gabi. Anong oras na? Bakit wala pa rin si Vanna? Tanong ni Elias sa kanyang sarili. 10:00 na ng gabi, ang out ni Vanna. 30 minuto lang biyahe mula sa mall pa uwi sa kanilang bahay. 11:30 na ng gabi. Ni text o chat ay walang natanggap sa Elias galing sa dalaga. Ito ang unang beses na ginawa ito ni Vanna dahil kung maiipit ito sa traffic o hindi naman kaya ay malilate na uwi, ay nagsasabi naman ito kay Elias. Hindi mapalagay si Elias kaya naman binulabog nito si Billy at kinuha ang phone number ni Mela. Baka naman nakaligtaan lang ni Vanna na magsabi sa'yo. O hindi kaya nagtampo? Ayos kasi sir, yung sagot mo medyo kapanakit. Biro ni Billy. Billy, seryoso ako ngayon. Hindi ako nakikipagbiruan. Seryoso ang sabi ni Elias. Natahimik naman si Billy at mabilis na hinanap ang phone number ni Mela. Nang mibigay niya ito kay Elias ay tinawagan nito kaagad si Mela. Ngunit sinabi ni Mela na hindi sila sabay umuwi ni Vanna dahil nagkaroon ng emergency sa kanila kanina kaya half day lang ito. Hindi pa kasi siya nakakauwi. Nalulumong sabi ni Elias. Ano? Teka lang Elias, baka kung ano na nangyari sa kaibigan ko. Natatarantang sabi ni Mela. Huminahon ka Mela, ganito. Kailangan nating magtulungan para mahanap si Vanna. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa kanya. Ani ni Elias. Agad itong umalis ng bahay at nagtungo sa mansyon. Pagkarating nito sa mansyon ay diretso agad ito kay Billy at sinabi ang kanyang nalaman. Tingnan mo lahat ng CCTV sa mall. Ngayon na. Tapos sunduin mo si Mela. Tatawagan namin isa-isang lahat ng pwedeng puntahan ni Vanna. Ani ni Elias. Hindi pa natin pwede itong i-report sa pulis ang nangyari. 24 hours pa bago ma-declare na missing person si Vanna. Billy, hindi ko kayang maghintay lang. Nag-aalala lang sabi ni Elias. Nagulat naman si Mela dahil mismong si Billy pa ang sumundo sa kanya matapos ay dinala siya sa isang mansyon. Pagkapasok sa mansyon ay laking gulat ni Mela na nandun si Elias. Kausap ang isang matandang si Juan. Na tila pamilyar ang itsura. Nandoon din ang ilang mga lalaki nakatutok sa kanilang laptop na tila may pinapanood. Pinaupo ni Billy si Mela sa sofa. Kinuha ng maiinom. Inobserbahan lang ni Mela ang mga tao sa kanyang paligid. At nakadagdag pa ito sa kanyang iniisip bukod sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Lumapit naman kaagad si Elias kay Mela kasama ang matandang si Juan. Mela, pasensya ka na kung kailangan mong pumunta rito ng ganitong oras. Pero ikaw lang makakatulong sa amin para mahanap si Vanna. Ani ni Elias. Teka lang, naguguluhan ako. Elias, ano ba nangyayari? Bukod sa nawawala si Vanna, bakit nandito tayo sa lugar na to? Tanong ni Mela. Mela, ipapaliwanag ko sa inyo ni Vanna ang lahat. Pagkatapos nating mahanap si Vanna, okay? Kaya sana magtiwala ka muna. Pangako naman ni Elias. Sige, gagawin ko ang lahat para makatulong. At inilahad na ni Mela ang naging araw nila magkasama ni Vanna.
Nagkaroon ng dalawang suspect, sina Berna at Nika. Bagamat wala na si Nika sa kumpanya ay alam ng lahat na malaki ang galit nito kay Vanna. Bukod doon ay hindi rin naman lihim na pinag-iinitan ni Berna si Vanna, lalo na noong na-terminate si Nika. Kung ganun, ano pang hinihintay niyo? Puntahan niyo ng dalawang to. Asawa ng apo ko nawawala. Magsikilos sa kayo. Madali. Utos ni Juan. Nasaan ako? Nangihinang usal naman ni Vanna. Nagising si Vanna at sa kanyang pagmulat ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama. Nakagapos ang mga kamay at paa sa magkabilang gilid ng kama. Nasaan ako? Tulong! Tulong! Sigaw ni Vanna. Habang sumisigaw ay may isang tinig siyang narinig at tumahalakak ito ng tawa. Sige lang, gusto ko yan. Gusto kong marinig ang boses mo habang sumisigaw. Humihingi ng tulong at ang mamakaawa. Dahil kahit anong sigaw mo, wala namang makakarinig sa'yo. Ani ng isang tao na nasa isang sulok. Sumikat na ang araw at nasa mansyon na rin sina Berna at Nika. Ano ba nangyayari? Bakit ba namin kailangan sumama sa lugar na to? Nagtatakang tanong ni Berna. Tahimik lang noon si Nika na siyang napansin naman ni Mela. Nawawala si Vanna. At kayo ang suspect naming lahat. Siwalat ni Billy. Ano? Bulalas ng dalawa. Mabuti pong umamin na kayo kung nasan si Vanna. Dahil pag ito umabot ng 24 hours, magre-report kami sa pulis at kayo ang sasabihin naming suspect. Nakita rin namin sa CCTV na noong araw na yon ay pinagalitan mo si Vanna at galit na galit ka sa kanya. Nakita ka rin namin Nika sa mall at nagpunta sa office mo, Berna. Matapos ay pinuntahan mo si Vanna at kinausap. Hindi ba tinulak-tulak mo pa naman si Vanna? Anong pinag-usapan niyo? At saan mo siya tinatago? Pagbulgar ni Elias. Nanlamig ang buong katawan ng dalawa. Sumagot na kayo. Madadaan naman natin to sa maayos na usapan. Kesa lumala pa ang lahat. Dagdag ni Billy. Ha? Ako? Ako pa talagang pagbibintangan niyo of all the people? Mas kakampihan yung Elias na yan kaysa sa akin na kasamahan mo? Sir Billy, napaka-espesyal naman ata ng Vanna na yan para pagkaabalahan ng lahat. Ani ni Berna. Naggit-git sa galit si Juan sa mga narinig kay Berna. Hindi ba't anak ka ni Brenda? Sabat ni Juan. Oo, bakit? At sino ka namang matanda ka? Sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Berna kay Juan. Para namang kaya niyo akong ipatanggal. Nanay ko ang head ng HR, no? At saka close sila ng may-ari ng mall. Kaya kayo, wala kayong magagawa sa akin. At sinasabi ko naman ang totoo, wala akong ginawa sa babaeng yon. Hala, sige, Billy. Alam mo nang gagawin sa mag-inang yan. Mas gugustuhin ko pang maghanap ng bagong mga tao kaysa tumagal pang dalawang yan sa kumpanyang ko. Masyado nang malaki ang ulo ng anak niya. Hindi nga kita kilala tapos ipapangalandakan mo pa na malapit ang nanay mo sa akin? Mas kilala ko pang ang utility sa mall kaysa kay Brenda. Ani ni Juan. Sa'yo? Kumpanya mo? Gulat na sabi ni Berna. Ngunit wala nang pumansin sa kanya. Tuloy pa rin sa panonood ang mga tao sa CCTV. Malapit na rin silang umabot sa oras ng uwian. Nika, ikaw wala ka bang sasabihin? Please naman huwag naman ganito Nika. Kung may alam ka o hindi kaya tinatago mo si Vanna, nagmamakaawa ko, ilabas mo na siya. Huwag ka namang gumawa ng mga bagay na ikakapahamak mo. Pakiusap na Mela. Ngunit ikumpara ng bibig ni Nika. Nakatitig lang ito kay Mela. Hindi na alam na Elias ang gagawin. Lahat ng kakilala ni Vanna at Mela ay natawagan na niya. Kahit ang mga kamag-anak nito sa ibang lugar ay napagtanungan na rin niya. Pati nga mga kapitbahay nila ay nagawa niya ng isa-isahin. Ngunit ni isa ay walang nakakaalam kung nasaan si Vanna. Habang tuliro ang lahat sa paghahanap, nababalot naman ng takot si Vanna. Please, huwag mo akong sasaktan. Maawa ka sa akin, please. Umiiyak na sabi ni Vanna. Masyado ka kasing pakipot. Ayan tuloy. Yung halimaw sa loob ko ang lumabas. Kung sumama ka sa akin noon pa man na pumayag sa lahat ng gusto ko, di sana hindi na tayo aabot sa ganito.
at tinabihan ni Dave si Vanna sa kama at hinaplos ang pisngi nito. Tumulo na nga ang luha ni Vanna sa takot. Huwag po, maawa po kayo sa akin. Umiiyak na tong sabi. Halos mabaliw na si Elias sa pag-aalala. Bawat segundo na lumilipas ay kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Lolo, may nakaalam kaya ng tunay kong pagkatao at kinidnap nila si Vanna para humingi ng pera? Maglabas na kaya tayo ng money reward? 1 billion? Hindi, 3. O kahit buong savings at pera ko pa sa bangko, ibalik lang nila si Vanna ng ligtas. Tarantang sabi ni Elias. Lumapit si Juan. Apo, huminahon ka. Kailangan mong maging matatag. Mahahanap din natin si Vanna. Gagawin natin ang lahat. Ani ni Juan. Sir, may babaeng kasama si Vanna sa labas ng mall. Ito, sinabayan siyang maglakad. Biglang sabi ng isa sa nanonood ng CCTV mula pa kaninang madaling araw. Lumapit ang lahat kahit si Berna upang tingnan. Tanging si Nika na lamang natira sa upuan at biglang namatla. Kaya bang i-zoom kung sinong babaeng yan? Nahagip pa sa CCTV ang mukha. Sunod-sunod na tanong ni Elias. Zinom naman ito ng lalaki. At unang tingin pa lang ay nakilala na nila ang babaeng sumabay sa paglalakad kay Vanna. Nika! Gigil na sabi ni Mela. Humangos itong lumapit kay Nika at pinagsasampal ito. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Sabihin mo na kung ayaw mong burahin ko ang mukha mo sa pamamagitan ng mga sampal ko. Sambit nito habang patuloy ang pagsampal at pagsabunot kay Nika. Inawat naman ito ng lahat. Hindi makapaniwala si Berna sa kanyang nalaman. Hindi ko naman alam na hahanto ang lahat sa ganito. Patawarin niyo ako. Pag-amin ni Nika. Mayroong lihim na relasyon si Dave at Nika. Ngunit na mapansin ni Dave na si Vanna ay nabaling ang atensyon nito sa dalaga at nabaliwala na si Nika. Galit na galit naman si Nika kaya naman gano'n na lang ang trato niya sa dalaga hanggang sa siya ay ma-terminate sa trabaho. Sinisi niya ang lahat sa kamalasang naranasan niya mula kay Vanna. Ngunit isang araw ay muli siyang kinausap ni Dave. Muli silang nagkaroon ng relasyon. At sabi ni Dave sa kanya ay tutulungan siyang makaganti kay Vanna. Nabuo ang planong pagdukot kay Vanna at naging matagumpay naman ito. Sinabayan niya si Vanna na maglakad. Kunwaring humihingi ito ng tawad sa kanyang mga nagawa. Kumain pa nga sila sa pinakamalapit na fast food. At doon nilagyan ni Nika ang inumin ni Vanna ng gamot kung saan nahilo ito ng sobra hanggang sa nawalan na ito ng malay. Inihatid ni Nika si Vanna sakay ng taxi sa isang bahay. Liblib ang lugar at maraming pasikot-sikot. Ang buong akala ni Nika ay tatakutin lang nila si Vanna. Ngunit hindi pala. Ginamit lang pala siya ni Dave upang makuha si Vanna. Pinaalis na siya ni Dave at pinagsarahan pa ng pinto. Nakita ni Nika kung gaanong kaagresibo si Dave nang mahawakan si Vanna, kaya natakot din ito sa kanyang kaligtasan. Akala ko hindi ako makukonsensya dahil sa wakas nakaganti na rin ako kay Vanna, pero noong nakita ko si Dave habang karga niya si Vanna, para siyang ibang tao. Parang ang tagal niyang inaasam si Vanna. Siwalat pa ni Nika. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon ka lang nagsalita? At napasuntok na lang sa Elias sa mesa. Nabutas pa nito dahil sa lakas. Nagimbalang lahat at lalong namutla si Nika. Sumama ka sa akin. Dalhin mo ako kung nasaan si Vanna. Wika ni Elias. Samantala, tila ninanamnam naman ni Dave ang pagtitig kay Vanna. Malagkit ang mga titig nito at tila hinuhubaran siya sa kanyang isipan. Nababalot ng takot si Vanna. Ngunit naisip nito na walang mangyayari kung siya'y iiyak na lamang. Kahit nanganganib na ang kanyang buhay ay pilit nitong kinalma ang sarili at umisip ng paraan upang makatakas. Mabuti na lang at biglang may tumawag kay Dave. Nilagyan nito ng busal ang bibig ni Vanna at saka lumabas ang kwarto. Vanna, hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan mong maging matapang. Kailangan mong gumawa ng paraan para makaalis ka sa impyernong to. Ani ni Vanna sa kanyang sarili. Habang nag-iisip
ay sumagi sa isipan ni Vanna si Elias. Alam nitong nag-aalala ito. Naiisip din ito ang nangyayari bago maganap ang pagdukot sa kanya. Isang pangako ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Pangako, gagawin ko ang lahat para makatakas. At pag nangyari yon, sasabihin ko ang nararamdaman ko kay Elias. Ayos lang kung hindi kami pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga, masabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ilang minuto pa nga ang nakalipas at pumasok ng muli si Dave. Tila lalo itong naging agresibo kay Vanna at sinamantala ito ng dalaga para maisagawa ang naisip niyang plano. Aba, hindi ka na umiiyak ka. Anong ibig sabihin nito? Papayag ka na ba sa gusto kong mangyari? Bulong nito sa tenga ni Vanna habang kung saan-saan dumadapo ang kamay nito. Tumango na lang si Vanna at lalo naging agresibo si Dave. Pero hindi kita mapapaligaya kung nakagapos ako. Papangakit na sabi ni Vanna. Lalong nag-init ang katawan ni Dave at agad na kinalagang gapos ang dalaga mula sa kamay nito at paa. Ngunit mahigpit ang hawak ni Dave sa braso ni Vanna kaya naman hindi pa rin ito makagalaw ng maayos. Nilamon na ng kamunduhan si Dave hanggang sa nagubad na ito sa harapan ni Vanna. Doon ay pinakita naman ni Vanna ang kanyang pagiging agresibo at hinawak-hawakan nito. Ang buong akala ni Dave ay papaligayahin talaga siya nito. Ngunit, iba pala ang plano ni Vanna. Aray! Sigaw ni Dave matapos ibuhos ni Vanna ang lahat ng kanyang lakas sa pagpiga ng pagkalalaki ni Dave. Bumagsak ang katawan ni Dave sa ibabaw ni Vanna at habang hawak nito ang kanyang pagkalalaki, itinulak ni Vanna si Dave at nahulog ito sa kama. Agad na tumayo naman si Vanna at tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Dave. Halos wala na rin suot noon si Vanna. Panay naman nagtulo ng kanyang mga luha na matapang nitong itinuon ang kanyang sarili sa pagtakas. Ngunit nakakandado ang pinto kaya naman kumuha si Vanna ng silya at binasag ang bintana. Hindi na ininda ni Vanna ang mga bubog at sumumpa ito sa bintana. Ngunit may biglang humila sa kanyang buhok. Sabi ko naman sa'yo, diba hindi ka makakatakas? Sa akin ka lang. Sigaw ni Dave at hinila si Vanna. Isinandal niya ito sa may pader at hinawakan ng mahigpit ang dalawa nitong balikat upang hindi na makawala. Hindi mo ako makukuha, Dave. Hindi. Anito habang nagpupumiglas. Yan. Yan ang gusto ko. Palaban. Baka nakakalimutan mo. Babae ka pa rin. Anito at sinuntok na ang sikmura ni Vanna. Nawala ng lakas si Vanna at kinuha nitong pagkakataon ni Dave upang maangkin si Vanna. Ito ang bahay kung saan ko hinatid si Vanna. Pagturo ni Nika. Walang sabi-sabing lumabas ang kotse si Elias at pinasok ang gate ng bahay. Halos magiba na ang gate dahil sa pagkakasipa ni Elias. Lalo naman itong kinabahan na may nakitang silya na tumilapon sa may bintana. Tumakbo ito kaagad at nakita ang kahalayang ginagawa ni Dave kay Vanna. Walang hiya ka, Dave! Sigaw ni Elias. Tinalo ni Elias ang bintana at hinawakan ang braso nito upang ilayo kay Vanna. Sinapak niya ito sa mukha at dahil sa lakas ay tumilapon ito sa may mesa. Elias! Umiiyak na sabi ni Vanna. Agad na pinuntahan ni Elias si Vanna at niyakap. Nandito na ako, Vanna. Nandito na ako. Sambit ni Elias. Nakulong si Dave at gayon din si Nika. Samantala ay nag-resign naman na si Berna. Hindi naman ito makapaniwala na ang hinamak niyang reliever at ang matandang nilait niya ay sila palang may-ari ng mall. Halos lumubog si Berna nang magpakalala si Juan at Elias. Gayon din ang kanyang ina na kusa na rin nag-resign dahil sa kahihiyan. Hindi rin makapaniwala si Mela at lalo na si Vanna nang sabihin ni Elias ang kanyang tunay na katauhan. Kasama na rin si Juan na siyang nag-umpisa ng lahat. Nananaginip ba ako? Joke time ba to? Prank? Sabihin niyo nga sa akin kasi hindi to magandang biro. Ani ni Vanna. Nasa mansyon sila noon. Doon na muna maninirahan si Vanna upang mas mabantayan siya ni Elias. Vanna, tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin dahil sa pagsisinungaling ko.
Pero Vanna, lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo. Sa katunayan, nung una, natakot akong umamin na mahal kita dahil natatakot ako na baka hindi tayo pareho ng nararamdaman. Pero nung wala ka, sabi ko sa sarili ko, maligtas ka lang, aamin ako kaagad. Wala na akong sasayangin na oras. Handa akong isugal ang lahat para sa'yo, Vanna. Ani ni Elias. Vanna, iha, huwag mong sisihin sa Elias. Akong may pakana ng lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi magsisinungaling si Elias. Kaya sa akin ka magalit, huwag sa aking apo. Sabi naman ni Juan. Tinitigan sandali ni Vanna ang maglolo. Ako rin ho, may pinangako ko nung nasa kamay ako ni Dave. Sabi naman ni Vanna. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para makatakas. At sasabihin ko rin sa'yo, Elias, kung gaano kitang kamahal. Pag-amin naman ng dalaga. Walang mapaglagyan ng tuwa na maglolo ng araw na yon. O siya, tatawagan ko nang dapat kong tawagan. Masayang-masayang sabi ni Juan. Para naman saan, lo? Para sa kasal ninyong dalawa, aba, hindi na ako bumabata. Mahalaga ang bawat segundo, alam niyo yan. Kaya naman, ipapahanda ko ng lahat. Kaya Vanna, apo, bilisan mo ng pagaling para maikasal na kayong dalawa, ha? Ngiti-ngiting sabi nito. Hudyat na lang na matanda ang hinihintay ng lahat. Matagal na nitong pinagplanuhan ang kasal ng dalawa. Mamimili na lang si Vanna at Elias ng kulay at ilang gusto pa nilang idagdag sa detalye para sa kanilang kasal. Paglipas ng mga buwan ay nanalo sa kaso si Vanna at nakulong si Dave sa mahabang panahon. Gayun din naman si Nika na mas mababaw ang kaso. Nasa lang dalawa pagkagaling ni Vanna. Elias, hindi ako makapaniwala. Totoo ba ang lahat ng to? Dati-rati lang nagpapanggap lang tayo na mag-asawa. Pero ngayon, tunay na ang lahat. Ani ni Vanna. Maniwala ka man o sa hindi. Para rin ako nananaginip. Hindi makapaniwala sa nangyari sa atin. Mula nang paano tayo nagkakilala, hanggang sa ngayon, naasawa na kita. Tora ni Elias. Vanna, mahal na mahal kita. Dagdag pa nito, at tinalikan nito si Vanna sa mga labi. Ilang buwan pa nakalipas, nagdalang tao si Vanna at isa itong batang lalaki. Hay, isang magandang balita ito, natupad ng pangarap ko. Ang maabutan ko ang apo ko sa tuhod. Masayang-masayang sabi ni Juan. Anong balak niyong ipangalan sa aking apo? Tanong ng matanda. Nagkatinginan naman ang mag-asawa bago sumagot. Juan Eli po, lolo. Tugon naman ni Elias. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sadyang mapaglaro ang tadhana.